nga po mga kapatid na imbaga bigat, maupay nga aga at buenos dias. Unang araw po ng buwan ng Abril. And for this day, ang bati natin, Happy April Fool's Day. Pero sa atin, walang biro ang paghahatid natin ng saya sa ating mga kapatid. Walang fool, kundi pawang full na pampa-good vibes lang para sa inyo po ngayong umaga. Di ba, Jay? Yes po, boss. Martes pa lang ba? Oo, yung pagod mo pang ano na, Biyernes. Biyernes na eh. Kaya naglulukohan kami ni Angela, Tuesday. Di ba sabi mo ka mag-Tuesday Iba pa yung lang mga tayo? Tuesday. Sa dami ng mga gawain. Mismo, ang dami nangyayari, ang dami ginagawin. Mga kapatid, no joke po yan. Nabanggit na nga ni Madam Dimples. Pero syempre, ito, isa pa pong hindi biro ang paghatid po namin ng mga balita at impormasyon na kailangan ninyong malaman. Katulad na lang ng pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o yung MSRP po sa ilang bilihin tulad ng baboy. May alam palengke daw, di raw sumusunod dyan. Aba, abangan nyo po yan sa Pasada Balita maya-maya. Team bahay o team labas man, you can never go wrong with chinelas. Para sa mas komportableng paglalakad, may iba't ibang chinelas na ipapakita sa atin. Senyora Mommy Chicky, magkano naman kaya ang mga yan? Yan po ang ating aalamin later. Eto pa, patok sa mga umiiwas pa rin sa karne. Patok ng mga crab dish sa isang kainan sa Quezon City. Dinayo naman po yan ngayon ng ating eat girl na si Maui sa On The Go. Wow! At para po sa full na April 1, diretso na po tayo sa pasada ng mga mainit na balita. Sa kabila nga po ng pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price, hindi pa rin mapababa ng gobyerno ang presyo ng ibang bilhin. Pero giit ng gobyerno, hindi mahal na bilihin ang rason kaya dumami ang mga nagugutom. Nasa front na balitang yan si Carrie Cator. Batay sa huling survey ng Social Weather Station o SWS, pumalo na sa 27.2% ang hunger rate sa Pilipinas sa unang 3 buwan ng 2025. Pinakamataas daw yan simula noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Si Tatay Dante nga pilit pinagkakasya ang 600 pesos sa isang araw para sa 6 na miyembro ng kanyang pamilya. Sa mahal daw ng mga bilihin, ilang linggo na rin silang hindi nakakatikim ng karne. Gulay, isda, ang mura. Isda, kita mo, tiwa 100 lang. Ang baboy, hindi kaya ang budget. Pero ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, hindi ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang dahilan ng pagdami ng mga nagugutom. While definitely some in areas, you cannot discount that there is hunger because of, but I think that's more of economics na eh. It is not agriculture related. Kita naman natin yung presyo sa palengke, bumaba. Dismayado rin ang mismong kalihim sa hindi bumababang presyo ng karning baboy sa kabila ng ipinapatupad na Maximum Suggested Retail Price. Umaabot pa rin ang bentahan sa mahigit 400 pesos kada kilo, mas mataas sa 350 hanggang 380 pesos na MSRP. We have to make sure na ang farm gate ay nasa 230. Kung hindi sila susunod, bababa ko pa yun at magkaipitan na kami kung pinakailangan. That is already bordering on profiteering eh. Maghihigpit pa raw ang DA sa mga susunod na araw sa tulong ng Department of Trade and Industry. Kung hindi pa rin daw masunod ang MSRP, nagbabala na rin si Laurel na iaakyat na nila ang issue sa Quinta Committee sa Kamara. Pwedeng maparusahan ang mga mapapatunayang nananamantala sa ilalim ng Price Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Sa bigas naman, ibinaba na ang MSRP sa imported premium rice sa 45 pesos kada kilo mula 49 pesos. Bunsod ito ng patuloy na pagmura ng presyo sa global market. Pati imported na bawang pinag-iisipan na rin daw ng DA na patawan ng MSRP bago maghunyo. Yung garlic importer, ang cost nila niyan is 80 pesos lang eh. Tapos binibenta na ng 1. I think that's too much. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Paalala lang po sa mga motorista, suspendido po ang number coding scheme ngayong Martes, April 1. Hindi muna ipatutupad ang number coding scheme ngayong araw bilang paggunita sa Idil Fitr o Feast of Ramadan na isang regular holiday.
Dahil po dyan, makakabiyahe ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4 kahit coding hours. Naunang idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na holiday ang April 1 dahil sa Idil Fitr na hudyat ng pagtatapos ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. Ito po mga kapatid, nakakalungkot po na balita, pumanaw na ang rider na binaril ng SUV driver sa ngayon viral na road rage incident sa Antipolo City. Ayon sa Antipolo Police, pumanaw kahapon ang rider na tinamaan ng bala sa ulo. Unang sinampahan ng reklamong frustrated murder ang driver ng SUV na nagpaulan ng bala sa mga nakaalitan sa kalsada nitong linggo. Pero dahil may nasawi, ia-upgrade daw ng mga pulis ang kaso. Bukod sa nasawing rider, 3 ang sugatan sa pamamaril. Naunang sinabi ng driver ng SUV na self-defense lamang ang ginawa niya dahil kinuyog siya ng grupo ng mga rider na nakaaway niya sa kalsada. Naglabas naman ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa SUV driver at 3 motorcycle riders na sangkot sa road rage. Pagpapaliwanagin sila kung bakit hindi dapat i-revoke ang kanilang mga lisensya na sa ngayon ay suspendido ng 3 buwan habang gumugulong ang investigasyon ng LTO. Sa Davao City naman po, nauwi sa away kalsada ang agawan ng pasahero ng 2 multi-cab driver. Sugatan ng isa sa kanila matapos masaksak sa dibdib. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Nagulangtang ang mga motorista at mga naglalakad sa kahabaan ng CM Recto Street sa Davao City nitong linggo ng hapon. Biglang nag-away ang 2 driver ng pampasaherong multicab. Ang nakaputing damit na tsuper may hawak na bakal at pinaghahampas ang nakaasul na driver. Ang mga pasahero na pababa sa takot. Sinalag ng nakaasul ang mga hampas sa kanya hanggang sa mabitawan ng kanyang kaaway ang bakal. Hindi pa sila tumigil. Napahiga na nga sila sa semento at tila nag-wrestling na. May mga umawat naman. Hindi na nakuna ng video pero ang nakaputing driver ang nasaksak sa dibdib gamit ang tari sa manok. Ayon sa mga pulis, agawan sa pasahero ang punot dulo ng kanilang away. Yung driver ng blue jeep, unang hinampas niya yung driver ng color yellow na jeep sa ulo banda. Ang sabi nga ng mga witnesses is may dugo. May dugo yung ulo ng isang driver na hinampas. Tukoy na ng otoridad ang pagkakakilanlan ng nanaksak na tsuper. Hinahanap na siya. Nagpapagaling naman sa ospital ang sugatang driver. Nagdesisyon siyang hindi na magsasampa ng reklamo pero inihahanda pa rin ng pulisya ang reklamong alarms and scandals laban sa 2 tsuper. Papadalhan din nila ng report ang LTO at LTFRB para sa kaukulang aksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Kahapon lang, pinag-uusapan natin, Yes. di ba? Nandito si Mami Chicky, yung road rage. At kahit naman po ako, guilty minsan dahil nakakapang-init ulo ang traffic. Tapos pag may nakakagit-gitan ka, pero paalala lagi, lalo na nanay ko na nandito, bumibisita pala, galing Amerika. Hi, Mama. Sabi na nanay, Mrs. Felix. si Tita Marilen. Baka sumama yun sa akin bukas. Pero sabi niya nga sa akin, anak, huwag ka naman makipag-away sa ano. Sabi ko, hindi ma, kasi nanggigit-git. Hindi naman ako nakikipag-away, pero sabi niya, huminga nga, pati, is it worth it? Lagi sinasabi, is it worth it? Alam kong yung nakakapang-init nga ng ulo, lalo na yung mga minsan talaga makagit-gitan mo, pero is it worth it? Dahil gayanan, nasaksak, yung galing tayo sa nabaril, namaril dun sa Antipolo. So, at the end of the day po, mahirap na, di ba, hassle eh. Pagsisisihan mo pagkatapos kapag ikay nakulong na. Totoo. Ang hirap talaga kasi when you're acting on something na Emotions. yung emotions mo yung umiiral, 'di ba? Kahapon sinabi ko rin yan. Yeah. When you're too happy, when you're too angry, do not decide on things. Pero yun nga, when you're in a certain situation like this, yung nangyari doon sa yung driver ng SUV, Yes. no, na talagang
Ang sinasabi kasi nung, okay, dalawang puntohin natin, ano, yung unang punto, sinasabi nung sa rider, ay nanggigit-git daw itong SUV. Yung kabilang panig naman, yung mga rider naman daw yung may mga problema. Pero yun nga, nauwi sa ganito sa karahasan, which is ayaw naman talaga natin dapat na mangyari. Yun, ngayon namatay pa. Diba, sa nakakalungkot na balita, namatay yung binaril. At ngayon, siya ay nakakulong, meron siyang anak, diba, meron siyang pamilya. Paano na yung buhay niya, diba? Oo. Kaya sa ganito sinasabi, meron ako nabasang ito, na you always have to keep still daw. Tama. Hindi kasi marunong ang tao to keep still. Ibig sabihin, laging feeling mo, dapat may response ka sa ginagawa ng ibang tao sa'yo. So alam mo, naisip ko na, oo nga, no, ang galing pag inisip mo na minsan, kadalasan talaga, ang requirement ng isang sitwasyon ay hindi ka na lang gumalaw. Kasi while it is good to defend yourself, while it is good to also react upon something, kaya lang may mga bagay na hindi mo kasi kontrolado, kagaya ng emosyon nung taong makakasagutan mo. Eto, katulad yan, dito sa motorsiklo, sinabi nila ang gigit-get ay yung SUV driver. Pero kasi ang dami nila. No? So, minsan iniisip mo, dahil madami kayo, ay, kaya natin to kasi mas madami tayo. So yun ang thinking nung kabilang panig na parang, teka, kaya ako ipaglalaban, di ba sinasabi ng suspect na, suspect ba? O yung SUV driver, sinasabi niya na parang self-defense. Pinagtanggol ko lang yung sarili. Pag pinanood mo nga naman sa pinagtulungan video, daw siya. Pinagtulungan siya, mag-isa lang siya. Ang mali niya dito, meron siyang dalang baril at ngayon ay may gun ban. May gun ban? At hindi pa Contained lisensyado yung baril. So, hindi pa. He felt the need na gamitin yun kasi feeling niya threatened ang buhay niya. So yung mga bagay na ito, tingnan mo, ang nangyari para sa simpleng bagay ng paggigit-gitan sa daan, ha? Nangyayari ito. So I think lesson learned ito for both sides. At no? sa lahat, sa ating mga motorista, na talagang chill lang tayo pag nasa kalye tayo. Kung may nanggit-git sa inyo, gustong umuna, pabayaan nyo na pare-parehas tayo makakarating sa destination natin. Mas mauuna lang sila, naman ngayon. I-try nyo i-practice yung bless you. Kasi totoo minsan, yan. di ba, pag sinabi mo, paano ko ba papalitan yung pagmumura? Kasi di ba, minsan may mga tao na parang matik sa kanila magmura. So sabi ko, alam mo, salita lang yan. So palitan mo, for example, imbes na sasabihin mo, eto, toot. Sasabihin mo, hi, bless you. So, kasi it's just a word, no? So pag pinalitan mo, nag-iiba yung pananaw mo. At masasanay ka na yan. At maging magandang ehemplo tayo sa mga bata. Correct. Totoo yan. Totoo. Nako, ito pa sa mga kapatid natin dyan, ugaliing i-check po ang ginagamit na LPG. Sa isang tindahan po kasi sa Taytay Rizal, sumabog ang gamit nilang LPG. Dahil po sa pagsabog, 3 ang nalapnos ang buong katawan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Abala ang ilan sa pagluluto sa loob ng kainang ito sa Barangay San Juan, Taytay Rizal, alas 9 ng umaga noong Biyernes. Ilang sandali lang, biglang sumabog ang tindahan. Ang ilang tao sa loob, hindi nakaalis at tila sinilaban. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita rin ang pagsabog at pagkasunog ng tindahan. Ilang segundo matapos niyan, isang lalaki ang lumabas ng tindahan para humingi ng tulong, habang ang babaeng senior citizen na ito umakyat pa para makalabas ng tindahan. Agad naman sumaklolo ang ilan sa may dalang fire extinguisher sa kaharap na eskwelahan. Nagtulungan sila para maapula ang apoy. Kahit ang mga nasa bugan tumulong pa. Dumating ang isang tricycle at dito na isinakay ang 3 biktima para masugod sa ospital. Ang sumabog sa tindahan, isang LPG. Nagluluto raw noon ng panindang pagkain ng isa sa mga biktima nang sumabog ang LPG. Merong isang bata na bumili ng super kalan, which is yung maliit lang. Pagkabalik dito, sinubukang ikabit, which is may isa pang kalan na nakabukas din. Hindi natin masabi kung may leak ba o nagkamali ng pagkakakabit. So, kaya naging dahilan po ng pagputok o pagsabog. Mabuti na lang daw may klase ang mga estudyante sa katapat na eskwelahan nang mangyari ang pagsabog sa tindahan. Kung hindi, baka raw mas marami pa ang nasa bugan dahil tambayan daw ito ng mga estudyante. Ang 3 biktima, nagtamo ng 3rd-degree burn sa buong katawan. Ang sabi sa akin ng pamilya is medyo critical yung status. Dahil sa nangyari, mas nagigpit ang barangay sa mga tindahan, malapit sa paaralan, lalo na mga nagluluto ng street food gamit ang mga LPG. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Pinaplansya na ng legal team ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang argumento para sa hinaharap nitong kasong crimes against humanity.
Naniniwala raw si Attorney Nicholas Kaufman na malakas ang argumentong isusumite sa korte patungkol sa usapin ng jurisdiction. Tumanggi ng magbigay ng iba pang detalye rito ang abogado at iniwasan na ring sagutin ang punahan ng mga kritiko na nangyari naman ang mga krimen sa panahong miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Gayunman, ayaw pangunahan ni Kaufman ang korte. Pinag-aaralan din daw ng kanilang kampo ang pagsusumite ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Samantala, hiniling daw mismo ni dating Pangulong Duterte na respetuhin ang judicial process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Kaufman. The former president has been made aware of the outpouring of support and love for him. It's touched him, especially on his 80th birthday. Politics is one issue. He's aware of what's going on in the Philippines. Politics will take its course. But that has nothing to do with what's going on here at The Hague. What's going on here at The Hague is a judicial process and it should be allowed to run its course. Pinalaya na ang 3 sa 20 Pinoy na inaresto dahil sa pagsasagawa ng rally sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napag-alaman kasing minor de edad sila kaya't pinakawalan agad. Pero sa ngayon, hawak pa rin daw ng mga pulis ang higit 100 o 112 ng mga Pilipino. Labag kasi sa batas ng Qatar ang pagsasagawa ng rally ng walang permit. Paglilinaw naman ng GFA, hindi embahada ng Pilipinas ang nagpa-aresto sa mga Pinoy sa pro-Duterte rally. Wala naman daw kapangyarihan ng Philippine Embassy sa Qatar para gawin ito. Handa raw ang pamahalaan na magbigay ng legal assistance oras na sampahan ng reklamo ang mga Pinoy. Sa balitang sports naman po mga kapatid, kinumpirma ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas o SBP na nagpositibo nga sa isang drug test result si Barangay Ginebra star at Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee. Sinabi ito ng SBP matapos po lumabas ang report na positibo sa recreational drug si Brownlee. Ayon sa SBP, tinutulungan na si Brownlee ng kanyang mga abogado mula sa Amerika kaugnay dito. Hindi pa malinaw sa ngayon kung anong banned substance ba ang nakita sa test results ni Brownlee. Umaasa silang hindi ito makakaapekto sa magiging kampanya ng koponan sa parating na FIBA Asia Cup sa Agosto. Matatanda ang noong 2023 ay nagpositibo din si Brownlee sa Carboxy THC naman. 3 buwang na suspende si Brownlee dahil dito. Mula sa sports, segue naman po tayo sa weather update. Kamusta ba ang magiging lagay ng panahon ngayong unang araw ng Abril? Alamin natin yan mula sa ating weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid. Ano bang weather natin today? Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Ngayong unang araw nga ng Abril, mas mababawasan pa yung ating mga pag-ulan at mas mararamdaman pa natin ang panahon ng tag-init. Mas titindi pa ang init ng ating panahon at yan po ay mangyayari ngayong unang araw ng Abril at magpapatuloy yan ngayong buwan ng Abril hanggang sa buwan ng Mayo. Sa katunayan, tuluyan ng lumayo yung ating low pressure area at pumunta na po yan dyan sa may area ng Vietnam. Ito na lamang easterlies ang nagdadala po ng mainit at malinsangang panahon dito po sa malaking bahagi ng ating bansa. Kahapon, may mga pag-ulan at mga pagbaha tayo na naranasan dito sa ilang bahagi ng Sorsogon, dyan po sa may Sarangani at Cotabato. Dulot po yan ng aktibong intertropical convergence zone natin. Pero ngayon, mas umatras na rin po ang epekto niyan. Makakaasa po tayo ng mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi na po yan ng Mindanao. Pero again, posible pa rin po yung ating mga dagdiang malalakas na buhos ng pag-ulan o thunderstorms tuwing hapon o gabi. Nabawasan na rin yung epekto ng ating trough o yung extension ng ating low pressure area dito sa Western Visayas na nagpabaha naman sa ilang bahagi ng Negros, dyan po sa may area ng Dumaguete. Pero ito, since lumalayo na po ito, mas maaliwalas na po ang panahon natin dito po sa area ng Western Visayas at malaking bahagi na rin po ng Visayas, kasama na po dyan ang Palawan. Kung may mga pag-ulan tayo, ito po ay mga isolated na lamang na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero again, mag-ingat po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Wala na rin pong epekto yung ating low pressure area dito sa Luzon, pero yung ating northeasterly wind flow ay sumasabit pa dito sa extreme northern Luzon at posibleng magdala ng mas mahinang o mga mahinang pag-ulan dito sa area ng Batanes o dito po sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Ang malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila, ay patuloy pong makakaasa ng matindi at mainit ng panahon
ngayong tanghali. Pero again, pagsapit ng hapon, kung mapapansin nyo, mas nagiging maulap yung ating panahon, medyo breezy yung condition, at possible po yung mga isolated na may hinang pag-ulan. Ang ating araw po ay sisikat ng buong buo, maya-maya lamang na sa oras na 5:52 a.m. at muling lulubog mamayang gabi sa around 6:08 a.m. Ayan po muna ang ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Tito Alvin. Oras po natin, 5:50 ngayong Martes. Sa aming pong pagbabalik, maagang makikipag-commute-sahan ang ating traffic dito na si Mondi Lopez. Sisilipin po natin ang sitwasyon ng mga commuter sa Nia Road sa Quezon City. Sa On The Go, seafood galore para sa mga kapatid nating seafood lovers kasama ang ating eat girl na si Maui. At sa mahal ba o mura, ipapasilip ng ating Nyora ang iba't ibang tsinelas na komportabling suotin ngayong mainit ang panahon. Ang bentahan niya, naalamin natin mamaya. Isusuot po ang tsinelas, wag po ibabato ha. Marami pa tayong baong pampahappy ngayong araw, kaya tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Bangon-bangon na po, 5:53 ng umaga ngayong Martes. Arestado po ang isang abogado at certified public accountant na 2 dekada na umanong nangahalay ng mga menor de edad. Ang suspect sinusukat at minamarkahan pa sa poste ang height ng mga nabibiktima niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. You have the right to remain silent. Anything you say or do can or will be used against you in a court of law. Binasahan ng Miranda rights ang certified public accountant at abogadong si Michael Molina nang arestuhin siya sa kanyang bahay sa Zamboanga City. Inireklamo siya ng pangahalay sa mga lalaking menor de edad. Nadatnan din sa kanyang bahay ang 3 menor at 6 pang biktima ng sexual abuse. Base sa investigasyon ng NBI, taong 2002 pa raw ginagawa ng suspect ang kahalayan. Nakita pa ang isang poste sa loob ng kanyang bahay kung saan minamarkahan niya kung gaano katangkad ang mga batang biktima. Pag first timer yung victim, ang ginagawa niya, pag after na ma-engage sexually yung bata, pinakikita niya sa malaking screen na ito yung ginawa natin. So yung bata, out of fear, kapag tinawagan niya, bumabalik siya para ulitin yung ganong klase ng pag-aabuso. Binabayaran daw ng abogado ng 200 hanggang 500 piso ang mga biktima. Nakumpiska naman sa suspect ang computer at hard drive na pinaglalagyan niya ng mga malalaswang video at litrato niya kasama ang mga biktima. Ang masaklap, tila alam din daw ng mga magulang ng biktima ang ginagawa sa kanilang mga anak. Medyo may kahirapan yung mga batang ito. So, para sa parents nila, ang dating is tumutulong itong subject na to sa kanila. Parang in favor pa dun sa ginagawa niya na wala namang masama dun sa ginagawa niya kasi nakakatulong pa siya at nagbibigay siya ng allowance dun sa mga bata. Nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development ang mga na-rescue na biktima. Mahaharap naman sa patong-patong na kaso ang suspect at posible pang madisbar at tanggalan ng lisensya bilang CPA. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Aminado ang DOTR na may ilang pagkukulang sa Public Transport Modernization Program. Kaya naman, isang komite ang bubuuin ng ahensya para matiyak na maayos ang pagpapatupad ng programa. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Matapos ang isang linggong tigil pasada, nagharap sina Transportation Secretary Vince Dizon at Manibela Chairman Marval Buena. Ito ay para pag-usapan ng mga issue sa Public Transport Modernization Program na siyang dahilan ng transport strike ng grupo. Marami silang mga nakita at naranasan na pagkukulang at mga problema sa modernization program. At yon ay in-acknowledge natin. No? Inaamin natin na kahit tayo, marami tayong nakitang mga problema. At bilang pagkilala raw sa mga nakitang butas sa programa, ipinag-utos ni Dizon ang pagbuo ng isang komiteng titingin sa mga issue sa pagpapatupad ng PTMP.
Kasama sa komite, sina Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure Mon Reyes, Undersecretary for Road and Infrastructure Steve Pastor, Assistant Secretary Jojo Reyes, Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza at ang bagong hepe ng Office of Transportation Cooperatives na si dating Cainta Mayor Mon Ilagan. Kapansin-pansing wala sa komite si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofi Luguadis III. Paglilinaw naman ni Dizon, walang ibang ibig sabihin nito at walang mababago sa liderato ng LTFRB. I think kailangan dito merong fresh perspective, no? Para maintindihan ano ba ang mga problema. Kailangan mag-focus tayo sa talagang napakalalim at unbiased review ng modernization program. At magagawa lang natin to kung mga bagong tao at bagong mukha. Nakatakdang magbigay ng rekomendasyon ang bagong komite sa susunod na linggo. Pero habang wala pa yan, muling humirit ang grupong Manibela na i-extend ang prangkisa ng mga tsuper. Ang importante po talaga rito ay maibalik muna sa amin yung aming mga at least provisional authority na makabiyahe kami. Kasi kung wala yon, kahit na nagdadialogo tayo, kolorum pa rin kami. Pag-aaralan naman daw yan ng DOTR. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. At para naman po sa sitwasyon ng ating mga kapatid na commuters at sa lagay ng trapiko ngayong Eid Fitr, makakasama po natin ang nag-iisang traffic tito na si Mondi Lopez na hindi na uubusan ng energy. Nandyan ngayon, ay masakit ang katawan. Nandyan siya ngayon sa Quezon City, Tito Mondi. Ina-arthritis ka na ba? Yes, Mami Dims. Mami Dims, good morning! Ngayon ako, ito na nga. Medyo nag-stretching lang muna tayo kasi dalawa ng pasok today, nag-gym ako kagabi. Ang sakit, kaya dapat ang sayo lang natin simple lang. Dapat ikot-ikot lang, stretch. Tapos sa kabila, ganyan lang. Relax lang. At para di tayo malaglag, pwede tayo malaglag, Oo, di ba? Oops! para iwas laglag. Kaya naman, team commute na walang pasok today. Aba, kaway-kaway sabay. Traffic update muna tayo. Ayan, ang luwag talaga. Nandito tayo ngayon sa kanto ng Nia Road. Northbound tayo. Kita nyo, grabe yung luwag. Mabilis din yung usad ng mga sasakyan. Kaya siguradong hindi pa iinit ang ulo sa biyahe. O sakto, di ba? Umarang yung bus para natin mapapakita yan. So, pihit tayo. Pihit. Ayan, pihit tayo sa kanan. Ayan, ang tagal umalis ng bus. So, ito naman, pabugso-bugso rin yung dami ng commuter natin. Ayan, thank you Kuya Bus. Maraming salamat sa Mayani Trust sa pagsingit nyo sa amin. Ito naman, balik tayo, pihit ulit tayo. Yung mga commuter na makikita nyo, mabilis talaga yung dating ng mga sasakyan. Talagang sure ball na hindi pa malilate sa trabaho ang ilang may pasok. At heto, balik tayo sa kanto ng Nia Road. Eto na. Kanto Nia Road, pakita natin. Pihit, ayan na. Dito yung sakay ng bus papuntang Fairview, Lagro, Fatima, Sapang Palay, FBR, Palmera, Tungko, Litex, Sandigan, Road 1 at Road 2 sa San Jose del Monte. Kaway po kayo ng mga nasa bus o mga kumakaway sila, nakalibreng kaway. Napansin ko rin kanina, dito wala pang 5 minutes ang dating ng mga bus galing Fairview. Sobrang mabilis din. Tapos may mga traffic enforcer din pag alis ng bus. Kuya, pakibilisan nga yung under. Ang tagal-tagal. Ayan, ito yung traffic enforcer. Nakikita nyo na yan. Hinahawi nila para hindi mag-cause ng traffic. Siguro mga 1 to 2 minutes lang yung ano nila para makaalis agad yung bus. Kasi pwede sila mag-cause ng traffic. Kaya siguradong dahil walang pasok ang luwag, kita nyo naman, napakaluwag. Ewan ko kung paparada ba to. Mukhang, kuya, walang pasahero, no? O, wala talaga. Ang luwag, malamang, nako, mag-ano na lang sila, mag-banding sila. Ang konduktor at ang driver. Ito naman. Sakto rin dito. Lakad tayo. Lakad. Ito. Sige na. Lakad. Ito. May waiting shed para sa mga naghihintay. Kaya naman, tingnan natin. Ito man naghihintay kung may energy. Tara, let's go. Commute tahan na. Ito na. Up. Hello, ma'am. Good morning. Ito na. Sir, good morning naman sa'yo. Sir, good morning. Kapatid. Sir, saan po kayo pupunta? Sa San Jose del Monte, Bulacan. San Jose del Monte, Bulacan. Ano pong gagawin niyo doon, sir?
Uuwi po sa mama niya. Uuwi sa mama niya. Bakit po? Mamamahin ka na ba? Pupunta po sila ng Visayas, magbabantay po kami sa bahay nila. Babantay. Sir, tabi tayo. Masasagi tayo. Sir, ano itong mga dala ninyo? Mga gulay po yan. Mga gulay. Wow, papasalubungin kay mama. Okay, ma'am, mukhang malungkot tayo. Bakit po malungkot ang pag-uwi natin? Malungkot si ma'am. Ayan, masaya na si ma'am. Inaantok lang. Sir, baka gusto yung batiin ng mother-in-law. O, di ba? Sir, may muta ka pa. Gusto mo sabihin. Dito, sir. Ayan. Ayan, okay na, sir. Okay, mukhang okay na tayo. Sir, dali naantok si ma'am. May kape ako. Bunot ka, sir. Dito sa kanan. Habang tinatanggal mo, sir, yung muta, Ayan. Eto na. Sir, tago nyo lang, ha. Kape para sa inyo. Ma'am, gusto nyo rin ba ng kape? Masaya, sir. Pakita natin. Ma'am, pakita natin. Ang ganda ni ma'am. Oh. Gusto nyo, ma'am, kape? Bunot din po kayo. Ma'am, wala kayong muta, ha. Very good. Okay na, sir, di ba? Ayan, very good. Para sa mag-asawa, okay? Dalawa, okay, thank you. Hi, baby. Salamat sa'yo. Baby, picture tayo. Ups, takot yung baby. Kamukha kita ng bata ko. Ito na. Sir, maraming salamat. Dito naman tayo. Sir, eto. Sir. Ang sakit nun, Eto. Sir, good morning sa'yo. Ano pong pangalan nyo? Robert. Robert? Okay, thank you po. Salamat. Salamat ito. Anong trabaho nyo po? Konduktor po. Konduktor. Kumusta, sir, biyahe? Walang pasok ka? Walang pasahero, sir. O, ba't di na lang kayo umabsent? Ayaw, schedule po namin sa duty namin sa trabaho. Schedule plus double pay. Masaya. Wala Ba't wala? Ba't walang double pay? Wala, hindi nagbibigay ng double pay ang company. Gusto nyo bang manawagan tayo? Gusto nyo bang manawagan? Ay, di ba, okay. Dahil walang double pay sa inyo, aba, gusto mo magkape? Pwede. O, bili ka doon, sir, sa kanto. May kape doon. May kape. Ito lang, sir. May kape ako. Ito na. Bunot ka, sir. May kape ako. Ayan. Thank you. Tingin ka sa camera, sir. Then kaway ka. Ayan. Maraming salamat. Tago mo na yan, sir. Bigyan mo sa driver mo, ha. Okay, maraming salamat. Thank you so much. Guys, diba? Ito ba? Ito. Maganda. Ma'am. Good morning. Ang ganda rin ang inyong, Ma'am, saan kayo pupunta? Pauwi pa lang po. Pauwi po ng? Erap po. Sa Erap, saan po yun? Montalban po. Montalban, Rizal. May sakayan ba rin dito? Meron po. Ano sinasakyan yung bus? Sa Pampalay po. Sa Pampalay. Dahil dyan, naku, maswerte kayo may interview. Ma'am, sino nakunin ng buhok nyo? Ako lang. Ikaw lang. Pasalamatan mo sarili mo. Kamusta ba? Ilang araw nyo na yan? Isang linggo na. Isang linggo na ba? Mukhang effective. Thank you, ma'am. Gusto mo ng kape dahil dyan? Ako lang po. Hindi, meron kong kape. Gusto nyo ba? Huwag nyo lang ihalo sa pangkulay. Ito na, ito na. Bunot lang kayo para may kape kayo. Very good. Ayan. Okay. Ay, teka. Iba to. Wala na pala. Sa kabila. Naubos na pala. Ayan. Tago natin dahil di ba yan ang Sunmid Coffee? Binanggit ko na. Ma'am, ingat ka sa biyahe. Thank you po. Very good sa pagkulay. Ayan muna ang ating morning biyahe. Back to studio. Yung takbo ni Tito Mondi, please abide by the traffic rules at tumabi ka dyan. Doon ka sa sidewalk, ha? Maraming salamat sa ating gwapong traffic dito, Tito Mondi Lopez. Sa amin pong pagbabalik, mga kapatid, another quick and healthy recipe po ang handog namin para sa inyo. Para sa mga umiiwas muna sa karne dyan, ngayong Semana Santa, magluluto tayo ng tuna veggie nuggets. Sarap! Sa mahal ba o mura naman ang presyo po ng mga tsinelas na pambahay o pang-outing, aalamin po natin straight from our Nyora Mami Chiki. At sa On The Go, special Lenten menu ng isang seafood resto, alamin natin kasama ang ating Eat Girl na si Maui. Huwag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Sinagot na nga ni Korean superstar Kim So-hyun ang mga paratang sa kanya. Gaya ng umano'y panggo-groom sa pumanaw na ex-girlfriend niyang si Kim Se-ron. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfoy. 저는 고인이 미성년자이던 시절
교제를 하지 않았습니다. Napaiyak ang Korean superstar na si Kim Soo-hyun nang harapin niya for the first time ang ilang linggo ng kontrobersiya sa pagpanaw ng ex-girlfriend niya na si Kim Se-ron. Marami na raw kasi aniya ang naaapektuhan at nagdusa dahil sa kanya. Sa pagharap niya sa media, nagsorry ang aktor. Pakiramdam niya raw kasi ay hindi matahimik ang kaluluwa ni Se-ron. Pero dininay ni Kim Soo-hyun na nagkaroon sila ni Se-ron ng relasyon habang minor pa lamang ang namayapang aktres nang mag-date sila noong 2020. Hindi raw totoo na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Se-ron. 그리고 고인이 저의 외면으로 인해 또 저희 소속사가 고인의 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한 사실이 아닙니다. Matatanda ang nasangkot noong 2022 sa drunk driving case si Se-ron habang talent pa siya ng management ni Soo-hyun na gold medalist. Sinagot ng ahensya ang penalty na 700 million won o higit 27 million pesos. Pero sa isang YouTube expose, iginiit ng pamilya na aktres na pinadalahan sila ng notice ng gold medalist na dapat umanong bayaran ni Se-ron ng agency para sa ginastos ito sa penalty. Bagay na itinanggi ng gold medalist. Sabi naman ni Soo-hyun, hindi siya aamin sa isang bagay na hindi naman daw niya ginawa. 제가 잘못한 일은 얼마든지 인정하겠습니다. 하지만 하지 않은 일을 했다고 할 수는 없습니다. Tinawag din ni Soo-hyun ang sarili niya na tanga dahil sa aniyay pagtatago imbis na magpaliwanag. Nang ilabas naman ang aktres sa mga dati nilang larawan, pinili niyang manahimik. Gusto raw ni Soo-hyun na protektahan ang nooy umiere pang hit K-drama na Queen of Tears. Nagsalita rin si Soo-hyun sa kumakalat na chat conversation nila ni Se-ron back in 2016. Sa nasabing convo, si Soo-hyun ang sweet at sumusuyo kay Se-ron. Pero paglilinaw ng aktor, 2019 na naturang exchange of messages at hindi 2016. Kaya hindi na raw minor de edad doon si Se-ron. Sa ngayon, sinampahan na raw ng reklamo ng kapo ng aktor ang mga taong sangkot sa YouTube expose sa kanya at kay Se-ron. No comment pa naman dito ang pamilya ng pumanaw na si Se-ron. Bago naman magsalita si Soo-hyun, ilang brands na ang pumutol ng kanilang ugnayan sa aktor kasunod ng pagputok ng iskandalo. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Kakaibang Jody Santa Maria naman po ang mapapanood sa kanyang comeback film na Untold. Ang tagline nga niyan, matakot ka sa sarili mo. Kung bakit, alamin natin yan sa Frontline Report ni MJ Marfori. Fake news reporter, isinumpa. Diyan iikot ang malupit na kwento ng horror comeback film na Untold ni Asian Academy Creative Awards Best Actress Jody Santa Maria bilang si Vivian Vera. Ang tagline ng pelikula, matakot ka sa sarili mo. Sumasalamin ito sa pangunahing tema tungkol sa mga nakatagong takot at mga pinipigilang katotohanan. Ayon sa cast, ang pelikulang Untold ang magpapaharap sa mga manonood sa kanilang sariling mga demonyo. Nangangamoy award na naman ito for Jody dahil sa kakaibang proseso niya. It's so important for us actors to be embarking on different techniques and workshops kasi each and every time na may ginagawa kang trabaho, kumbaga these workshops, parang work as your tools. Siyempre, kasama niya rito sina Gloria Diaz, Juan Carlos, Joey Bascon, at marami pang iba. Directed by Derek Cabrido. Coming soon ang Untold sa mga sinihan simula April 30. Nasumpa ako, di ba? Luis? Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Sa loob o labas man ng ating bahay, kailangan natin ng komportableng tsinelas. Lalong-lalo na po ngayon, mainit ang panahon. Kaya ang ating Nyora, ang ating beautiful Mama Chiki, maagang nag-ikot sa Marikina para alamin ang bentahan nito. Mama Chiki, ano-ano bang mga tsinelas ang meron dyan at magkano po? Aga nga namin nag-ikot, pero nakahanap kami ng 24 hours na tindahan ng tsinelas. Saan pa? Siyempre dito, Dim, sa Marikina, di ba? The shoe capital
the slippers capital na rin dahil tsinelas ang ating topic ngayon. Sabi mo nga, ito ang pinaka-paborito suotin ng madla. Pati ako, favorite ko talaga magagala na nakatsinelas lang kasi sobrang komportable. At ngayong papasok na rin yung tag-init, ito summer months, yan po ang peak season nila. Kaya ang tanong ng bayan, magkano na ba ang mga tsinelas ngayon? Dito po sa Marikina, sa tindahan ni Omar Ulanimo, ang Percival store, hindi sila nagtataas ng presyo or hindi pa nagtaas ng presyo. Baka nga dumating na next summer, kaya dalian nyo na dahil ang ganda ng presyuhan dito. 2010 pa po sila nagbukas nung pagkatapos po ng Typhoon Ondoy. And ngayon tuloy-tuloy ang kanilang business. Sabi ko nga, 24 hours talaga sila. So eto na, peak season, parating na April hanggang June. Kaya nag-stock up na sila ng dami-dami nilang mga iba-ibang mga mapagpipilian. At ano ba, magkano na nga ba ang kanilang mga tsinelas kayo? Umpisahan natin sa mga pambata. Merong mga pambata, pangmatanda na, pang araw-araw, yung pang-bedroom slippers. Ayan, makukuha nyo pa as low as 50 pesos. At meron naman yung mga hanggang 150 pesos, yung medyo high-end, okay? Ang Seagull brand nasa 100 pesos, ang Spartan 100 pesos, Beach Walk 170, ang women's sandals nasa 150, ang yung Metacong naman mas mataas ng konti. Mas mataas talaga mas mataas na ng presyo, 180 naman per pair yan. Ang men's sandals, mas mahal din ang slight, nasa 250 pesos lang. Kung gusto niyo dun sa medyo talagang leather, ayan, pwede na rin panlabas. Walang lalagpas ng 350 pesos dito. So, meron ding 300 pesos to 350, depende na rin yan sa kanilang style. At yung mga white sandals ng pambabae, 50 pesos lang yan. At eto maganda, yung mga Marikina made, eto ba? 2 for 150. Tatanungin natin kay Omar. Omar, halika. Good morning, kapatid. Gising ka na? Gising na po. Kanina pa. Sabi mo, meron kayong 2 for 150, yung Marikina made. Alin po yan? Yes po, meron po kaming... Ito ba yun? Hindi po. Hindi. Pero ito, iabang natin to. Nagulat ako, ito po ay mga Marikina made. Yes po, gawa Marikina po. Magkano naman ito mga to? 150 pesos lang po. Oh, 150 gawa ng leather, synthetic leather, tapos... Tahina po siya. Ha? Tahina rin po. Tahina rin. Tapos ito ba rubber? Opo, pwede po siyang basahin kasi nakatahina din po. Saka matibay po talaga gawang Marikina. So pwede palang, pagka nakikita nyo yung tahe, medyo confident kayo na kung mabasa, hindi masisira. Opo, tama ba yun? opo, matibay po yan. Oo. So lahat itong mga iba-ibang mga design, iba-ibang kulay, iba-ibang design, itong mga Marikina made, makukuha nyo ng as low as 150 pesos. At tatanungin nyo lagi, tahi ba to? Para mas matibay, tama? Opo. Alright. So, maraming mga iba-ibang mga klase ng tsinelas. Diba? Merong mga leather, merong mga rubber, merong plastic. Lahat yan meron kayo. Meron po. Pero sa tingin mo, bakit ba napaka-practical at gustong-gusto ng mga Pinoy na nakatsinelas? So yun na nga po. Bale, mas madali siyang gamitin, tsaka hindi kulob sa paa. Oo. Tsaka mas presko sa paa. Oo nga nakakahinga yung paa nyo, di ba? Tapos, alam mo, kahit nga usapang health, di ba? Yung ating kalusugan, iwas infection yan pagka nakakahinga yung mga paa, di ba? Ang maganda ngayon, bukod sa mga practical na mga dahilan kung bakit masusutin tsinelas, ang dami ng mga design ngayon, di ba? Parang pwede na talagang, yung iba talagang accepted na pang araw-araw, kahit papasok ka ng mall or kung minsan nga, kahit papasok sa school, may mga nakatsinelas. Kasi yung mga magagarang tsinelas na, di ba? Opo. Oo. Ano ba yung mga style na hinahanap ng mga bata ngayon? Bale, yung uso po, mga Crocs, yun yung mabili sa amin pag pambata. Mga slides, goma kasi pwede na siyang basain. Ito yung mga slides, di ba? Yung mga ganito. Opo, parang ganyan po. Oo. So ito, pwedeng plastic, pwede rin yung rubber. Magkano yung mga ganito mo? Nasa around 150 pesos po, 100, depende po Sabi sa inyo design. walang tumataas ng 350. Real leather na yan. Asan na yung ating, meron, eto Leather po. Tingnan nyo 350 pesos. Yung panlalaki, ang ganda ng style. Sino naman ang nagde-design ng inyong mga Bali, iniiba-iba na lang po namin yung design to. One finger, strap, ganun, may X. One finger ang tawag doon. Yung pumapasok ganito po. yung big toe mo. Yes Tapos po. ito yung buo, parang slides lang yan. Yes Pero po. sabihin mo ba, paano kung mabasa ang leather? Kahit pumabasa siya, ma'am, matibay po talaga kasi gawang Marikina, tahi po. Tsaka ano pa yung pinagyayabang niyo? Yung komportable ba sa paa? Maganda po, tsaka pwede na rin po siyang panlakad, pang formal, totally. Oo nga di ba?
Pag isuot mo yung mga babae, meron ba yung mga pambabae version na leather? Meron din po, marami pong design. Ako susuti ko yan, di ba? Yung parang mataba yung ilalim ng pantalon mo, tapos nakaganyan ka lang. Opo. Oh, yung galing. Tapos ito pa yung mga, ito, parang cork finish to, di ba? Yes po. Magkano naman ito? Yan po, dalawa po 150 by 1 take 1. Oh, patamura. Talaga Mura lang po. naka-sale. Medyo mas mabigat siya ng konti. Bakit? Iba po yung material na ginamit kumbaga dito sa tahi namin. Oh. Kaya naka-sale lang po siya ng 2 for 150. Okay, so ito, hindi ito tahe. Yan ang hanapin nyo. So ano bang tingin nyo ba? Ito lagi kong tanong, lagi ko inisip, bakit man nauuna ang Marikina sa shoe industry? Ano ba meron mas sa Marikenyo? Ang gagaling nyo yung mga sapatos. Bukod sa magaganda po ang design, matibay pa, tsaka pwede na rin pang labas-labas, kumbaga pang harabas din, matibay po. So yung tibay talaga hinahanap, di ba? Opo. At saka yung mga iba-ibang mga iba-ibang mga style ang gusto rin natin. Ito yung 50 pesos, ito makapaniwala. 50 pesos. Paano ba ang gagawin para hindi agad masira ang ating tsinelas? Bale, tamang gamit lang po. Ano ba yung tamang gamit? Kumbaga, ingatan din para mas lalong matibay pa. Oo. Yan, ganyan. Eto tanong ko, di ba kung minsan natatanggal yung ganito? Tapos pwede mo rin ibalik, di ba? Pwede po pag natanggal siya, unless na hindi pa siya napuputol, yan, ganyan. On average ba, dapat, parang ito, matibay-tibay na to, Matibay po 100? 170 po siya, 170. beach walk, kasi original po. So, on the average, gano'ng katagal dapat ang isang pair ng tsinelas bago tayo magpalit? Totally, pagka pinapang daily use po, depende po kasi sa gamit eh. Pag yung beach walk po, kahit pangarabas po, 6 months to 8 months, ganyan. Kahit araw-araw nyo suot? Yes po, pwede po. Matibay po kasi yan, tsaka original. Tag-ulan, tag-init, di ba? Hindi na kayo magpapalit. Pwede yun. Tapos, paano bang ang magandang, paano linilinis ang ating mga... Siyempre kasi pangharabas natin to. Bale, rubber naman po siya. Kahit pwede niyang sabunin, brushin, kasi hindi naman siya masisira. Okay. Para hindi katulad ng leather na kailangan punas-punas lang. Punas-punas Opo, lang. yes Pero po. pag ganito... Pagka rubber po, kahit po brushin, sabunin, okay lang po. Oo. Tapos, meron bang paraan para hindi magkupas? Ano ba yung mga pwede natin gawin? Or talaga hindi siya kukupas? Ha? Ano? Hindi po siya nagkukupas, ma'am, kasi itong beach walk, katulad nito, katulad ng sinabi ko, original po siya, ma'am. Hindi na siya nagkukupas. Yan na talagang kulay niya. Okay. Basta tamang linis lang po. Alright. Ayan, ang dami talagang mabibili dito at mapagpipilian. Kaya imbitahin mo na sila, Omar, dito sa inyong tindahan. Magandang umaga po sa lahat. Bigla ka din nervous, kanina pa tayo kukuntuhan. Ako na, unahan na kita. Sige po. Dito sa Marikina Public Market. Public Market. Sa Victoria Street. Yes po. Oo. Tapat po ng wet section. Tapat ng wet section. Malapit po sa Pure Gold. Wala sila hinahanap na oras. Kahit anong oras, kahit gabi, kahit umaga, 24 hours, nandito sila. Anong mga oras, Omar? Ikaw ba yung panggabi, pang umaga? Bale, pang umaga po ako nandito. Tapos, iba po ang bantay pag gabi. Punta na kayo ngayon, mahanap niyo si Omar at hingin niyo yung mga 2-for-1 specials nila. Dahil malapit ang peak season ng April to June, kaya ngayon pa lang pumunta na kayo para hindi kayo maubusan ng stock, di ba? Opo. Hindi ka na ninenervyos. Thank you very much, Omar. po. Maraming salamat. Back to studio. Mama Chiki naman, syempre pag ikaw kaharap, nakaka-nervous talaga dahil ang ganda mo. Maraming salamat, Mami Chiki. Isang seafood resto pa rin na perfect bonding spot ngayong Semana Santa ang pinuntahan ng ating eat girl na si Maui. Mau, ano nga ba ang crab marites na patok at dinarayo dyan sa Red Crab sa Cubao? Good morning mga kapatid and good morning Angela. I am so excited kasi ito na nga, usapang seafood pa rin tayo at this time usapang alimango. Alam niyo na pag sinabing alimango, malalaki talaga ang size at malaman. And ito na perfect for this coming Lenten season. At para pag-usapan niya, nandito tayo sa Red Crab sa Cubao. Tawagin po natin ang kanilang Head of Marketing, Sir Juan. Hello, good morning! Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Good morning sa mga kapatid natin na nanonood. I love it. Thank you for waking up so early and having us. Alam mo, itong Red Crab is a classic. Classic itong Red Crab because ako, 20 years ago, I was siguro mga 15. Wow, age reveal.
talagang pinupuntahan namin to sa branch to, sa Tomas Morato. So, True. tell me, how long has Red Crab been around? So Red Crab has been around for more than 27 years. Okay. Nag-start siya sa Pampanga as a family restaurant-owned business nung boss namin na si Sir Raymond. And then eventually, dinala niya na to sa Metro Manila. Okay. And then now, one of our oldest branch in Metro Manila is in Tomas Morato. Yun nga! Yeah, Tomas Ayun! Morato. And then now, as of now, we have like 8 branches all nationwide. So we have BGC, Quezon City. Ito, yan. Here in Gateway, this is our newest and biggest branch ni Red Crab. Nice. Uy, ang ganda nung yung parang staying power ng Red Crab. Yeah. Kumbaga isipin mo, kasi maraming restaurants na hindi nagtatagal. Pero ito talaga survived throughout, tapos nag-expand pa kayo to more Nag-expand pa branches. for more than 27 That's years. amazing. Okay, pag-usapan po natin, Sir Juan. You're known for crab dishes, kaya nga Red Crab po. Pero tingin niyo bakit patok at kakaiba ang Red Crab? Kasi one of the key factors kung ba't binabalik-balikan kami nung mga guests namin is our food here are fresh. Lahat ng seafood namin fresh. Nice. Like lahat yan, freshly cooked from our kitchen. Yes. Oo, at saka malalasahan mo minsan pag yung fish ay hindi fresh or yung shrimp or yung crab. Pero dito, lasang-lasa mo. na fresh. Na fresh. Tapos siya. may nabanggit sa akin, ng aking producer, meron kayo tinatawag na crab marites. Oh yan, crab marites. Kwentahin mo kami. Ano Fun yung crab fact, marites? kasi sa social media, ang dami nagtatanong, ba't ba crab marites Hindi naman yung to crab chismosang nyo? crab. Hindi. Okay, hindi So, chismosang si crab. crab marites, na siya, nalagay siya sa menu namin, let's say mga 20 years ago. Ganun nakatagal. Kasi meron kaming guest from Pampanga, yung original restaurant, na Marites yung name. Okay. So lagi siya nagpapaluto ng mga crabs na gusto niya until eventually yung owner nag-decide na parang why not ilagay na lang natin si Miss Marites sa menu natin. So sa lahat muna nagtatanong dyan about crab marites, bago pa po yung word na marites, meron na si Red Crab. Oo, so si Red Crab ang nagpauso talaga Yes. ng crab Totoo. marites. Sir Juan, thank you so much. Ang dami kong natutunan today ng mga trivia na nakakatuwa. Mamaya samahan niyo ako sa Yes. tikiman time natin. Okay, ha? sige. Okay, I'll Thank see you you, later, thank you, Sir Maui. Juan. Thank you. Salamat. Okay, ngayon naman po mga kapatid, tatawagin naman po natin ang kanilang chef na si Chef Ramon. Good morning po, Chef Ramon. Good morning. Hi, sir. Good morning. Thank you again for waking up so early. Okay, Chef, upo tayo dito kasi dito, naka-ready talaga ang inyong specialty, no? Chef Ramon, this is what you call the... Crab marites. Ito na nga, si Crab Marites. Ito na ang kanyang pa-reveal. And ang laki niya. Pag alimango talaga, Chef, mas malaman. Yan po ang yan po ang kagandahan ng mud crab. Malaman siya, nagigaya mud ng mud crab. So, sino-source po natin yan kung saan-saan parte at buhay po siya. Chef, I'm just curious. This looks very tasty. Mukhang talagang mahirap gawin. How long po para lutuin yung ganitong klaseng dish? Mga 15 minutes, 20 minutes. Kaya na. Depends sa size. Pero yung mga ganyang kalaki, mga 15 minutes kaya. 15 minutes. Pero I'm sure may secret na hindi pwedeng i-reveal kung Hindi paano pwedeng ba i-reveal. to kumbaga, ni pine-prepare, niluluto. Pero masasabi yung ba, Chef, na talagang espesyal Sobrang espesyal. yung pagluto nyo dito nito? Yan ang talagang hinahanap ng mga regular guest. Nice. Ito talaga bestseller Hindi niya, nila no? tinitignan yung menu. Pag upo nila, marites. Yan na agad, alam na Marites. Okay, Chef, turuan nyo kami. Balita ko may tamang way na pag-crack. Pero maganda kasi sa inyo po, naka-pre-crack na. So, hindi na may hirapan ng mga customer kumain. Kumbaga, kain na lang, hindi mo na paghihirapan masyado. Kumbaga, reward na agad. Kasi di ba when we eat seafood, sasabihin nga nila parang paghihirapan mo muna bago mo makain. At least sa inyo, makuha mo agad yung sarap. Chef, ano po yung technique para mag-crack? Okay, ito yung sayo. Oh, sige, Chef. May picker din. Okay. Akala ko tiga-kain lang ako. Charot. Okay, go, Chef. So, may picker din. Ngayon ako Opo. nakita ng picker. So, this is for you. Sige po, Chef. Una po kayo. Wala pala akong gloves. Ay, oh my gosh. For you. Actually, sumisilip na siya, ha? Ang laki ng laman. Kaya ko to kahit isang kanin. Oh, Chef, kayo na lang daw muna po magka-crack for me. So, ganyan. Ayan. So, anyway, kinaklack na po natin yan Okay. sa kusina Yeah. para yung guest di mahirapan. Apo. Tsaka hindi siya mag-aksidente, Right. kinansikan. Tama. Kasi mainit yung oil. Tama. So, may crab cracker po tayo. Kaklack lang po natin ng gano'n. Di ba? Gano'n. Oh, wow. Uy, crunchy talaga, no? Tapos, hihilahin niyo na po yan. Kuha niyo na po yung laman. Wow! Tingnan nyo naman yung laman, mga kapatid. Talagang siksik.
Excited na ako kumain. Pero chef, bago po tayo mag-wrap, chef, thank you so much for teaching us the proper weight and technique. Ano? Ang tanong ko sa inyo, nasipit na ba kayo ng alimango? Lahat po kami nasipit na. So may experience sa lahat sa pagsisipit. Gumaganti po yan eh. Gumaganti. Pero to be fair, talagang masarap po talaga ha. Ako, chef, kukwento ko lang sa inyo. Chef, alam nyo, minsan talaga itong segment ko, pinapahirapan ako eh. Kasi alam nyo, titikim ako mamaya pa po sa second pasok. Kaya ma'am, chef, thank you so much ha. Thank you so much for being with us this morning. Mamaya po mga kapatid, makakasama ulit natin sila. At alam nyo na, it is my favorite part, tikiman time! I'm so excited! Kakainin ko to with rice. Kaya alam nyo na mga kapatid, dyan lang muna kayo. Wag kayo aalis. Mamaya po, abangan nyo ang aming tikiman portion. Back to the studio muna. Thank you, Chef. Ayan, Maui, at least alam na natin na hindi pala marites, hindi nang chichismis yung crab dyan. O, sige, alam mo na yan, na Bunso, yung ate mo, dalan mo ng crab dito. Yung kuya mo, tsaka yung mami natin dito. Maraming salamat, Maui. 6:29 na po ngayong Martes ng umaga sa aming pagbabalik. Taas Pasay sa LRT1, malabo na raw ipagpaliban ayon sa palasyo. Pilipinas, hindi pa raw handa sa malakas na lindol na The Big One. At sa luto na po, masarap, healthy at budget-friendly ulam. Baka mo, magluluto tayo ng tuna veggie nuggets. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang... Good Morning Kapatid! Gawing masustansya at kakaiba ang inyo pong ordinaryong canned tuna. Magluluto tayo ng tuna veggie nuggets. Ang mga sangkap po, patatas, canned tuna, carrots, sibuyas, bawang, spring onion, itlog at all-purpose flour, cornstarch, mantika, asin at paminta ang paraan po ng pagluluto. Balatan ang patatas, tawagin si Sarah. Sorry. Kasi di ba si Sarah yung nagbabalat ng patatas? Yes. Sino nga yung kontrabida? Miss Minchi. Hindi, meron pa yung bata. Lavinia. Lavinia. Balatan ang patatas, hiwain sa maliliit na piraso, pakuluan sa loob ng 8 hanggang 10 minuto. Ayan, at nagawa na po natin yan kanina dahil nagmamagic po tayo dito. Eto, okay. Tapos, after natin yan, yan na yan, parang na-mash na natin yan. Sige po. Okay. Dinurog na natin ang patatas, ang pino, pati na rin ang canned tuna. Eto. At kukunin na natin ating canned tuna at ihahalo natin yan dyan. Okay. Okay, sarap. Mamaya ipapaano ko kayo. Mag-wear ka na ng gloves po. gloves. Papa. Ito po, ito po. Ito, Ay, sorry. yan. Tapos paghahaluin natin ang patatas, tuna, and then carrots. Kamusta? Okay naman po. May gulay. Siyempre, umiinit Andre. yung ulo ng Andy. Sabi niya, may orange na naman ako nakikita dyan. Okay, carrots, sibuyas, Ayoko. mama penga kong bawang. Papagalitan mama ako ng nanay ko. Kami kumain ka ng gulay. Talaga? Bakit ba nahihirapan siyang pakainin ka ng gulay ng bata ka? Ayaw mo talaga? Hindi, oo. Nung natakot ako nung bata ako. Spring onions. Opo. Pero feeling ko hindi Mama mo Angela, you can malalasahan also yan. make, yan, para. Feeling ko hindi mo malalasahan. Yung gulay. Yes. Oo. Tapos, meron tayong itlog. Yan. All-purpose flour. Saan yan? Ito ba yun? Yes. Oo. Sige muna natin pa, ha? Cornstarch. And, yan. And then, ang ating asin at paminta. Lagay na natin para pag hinalo ko, Ay! Naku, mamaya pag maalat. Muntik nang dumami. Ganyan remedyo dyan. Yan, Galing talaga. Alam mong chef eh. Ito na, ulitin natin. No problemo. Ito pala, ganyan.
Okay na, happy. Happy tayo, ha? Huwag tayong natataranta, kaya nagkakaroon ng road rage kasi natataranta tayo eh. Wala namang problema dyan. Alam mo, ang sabi ng tatay ko, kapag ang problema mo, nagagawa ng paraan, dapat di ka natataranta. Kasi may mga problema na hindi nagagawa ng paraan. This is too big. Totoo yan. This one. It's how you react, diba? Yes. Yun ang importante. And always remember, lahat ng bagay na ginagawa natin sa buhay ay may karampatang consequence. Totoo yan. Kaya kahit na sabihin mo pa na nagawa ko lang yon dahil ganito, mahirap na. Yes. So ngayon, hinahalo lang po natin yan sa ating bowl na muntik nang maging maliit. Pero alam mo, ito na yung the best natin eh, di ba? Ito na yung pinakamalaki natin bowl. Pero alam mo, okay lang yun. Kasi ang importante lang naman, pagka maliit ang bowl mo, may mas pag-iingat ka lang. Buti nga, ikaw yung naghahalo dyan eh. Kasi kung... Gusto mo try mo daw? Ikaw daw maghalo. Patay tayo. Nagsalita pa ako. Dapat din ako salita. Binubuka mo pa kasi yung bibig mo. Okay, Kuya Monte, I'm ready for you. Ayan, I knew it. Delikado to, parang Delikado to, boss. Ayan na. Ba, maaga si Kuya Monte, hindi na late ngayon. Ay, talaga pala, Kuya Monte. May sinasabi. Pa-music siya. Wow, that's fantastic. Uy, nag-i-improve Natuto ako sa'yo. Natuto ako sa'yo. Hindi, natuto talaga ako. Natuto ako. Anong mga natutunan mo? Ay, ang dami po. Ito yung paggaganyan, yung iniikot. Flip and fold. Flip and fold. Tapos ano pa ba, yung kailangan unahin yung garlic para kung gusto mo malasa. Pati wag matagal kasi baka masunog, mag-brown. Ang dami ko na natutunan. Proud siya. Mami Marilyn, ha? Kasi dati, di mo pati yung itlog na gano'n, tapos yung kailangan mo, yung ang tawag ng basagin. Pwede ka na mag-asawa. Oo. Kailangan lang mag-ipon. Uy, alam mo ba, may sasabihin ako sa inyo. Ang kasal hindi pinag-iipunan. Totoo yan. Ang pamilya pinag-iipunan. Correct. Okay. Totoo yan. Now this time you can already get some and then bilugin. Sige. Yan. At ilagay lang natin dito tapos ipiprito na natin Sige po. yan. Pero Okay, boss. habang ginagawa mo yung pagbibilog ng Sige po. ating tuna veggie balls, at ilalagay natin sa ating breadcrumbs. Eto, pupuntahan po muna natin ang ating guwapong-guwapong Manang Ted and gorgeous DJ Chacha. Involves thousands of families and thousands of commuters. Please do think about it. Happy birthday! Ay, ba't ako na happy birthday? Binati ka kasi ni Mar ng belated eh. Ikaw eh. Tama. Abangan po natin after 1 week what's gonna happen. Abangan yung happy birthday. Hindi yung happy birthday. Hanapin ang happy birthday. Mga kapatid, ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH at sa TV5. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Good morning! Ako po si Ted Filon. Ako naman po si DJ Chacha. Ngayon nga pong Holiday Tuesday sa ating mga pangunahing balita po, may mga kakaibang pangalan na naman daw po na nabisto sa listahan ng mga tumanggap ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Bukod kina Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Jay Camote at Xiaomi 8, meron ho naman ngayong tinaguriang Team Grocery na kapangalan ng karne at isda gaya nga po ni na Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon at Sala Kasim. Lahat daw po ng mga pangalang ito ay walang birth certificate at wala pong marriage or death records sa Philippine Statistics Authority. Sa halos 2,000 recipients po ng confidential fund ng OVP, lumalabas po na higit 1,300 dito ang walang birth records. Tingin tuloy ng Deputy Majority Leader ng Kamara, mukhang sinadyang mag-imbento ng listahan para umali pagtakpan kung saan dinala ang pondo.
Dahil sa mga bagong questionabling pangalan, kumpiyansa ho ang prosecution ng Kamara na mapapalakas nito ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Naniniwala naman ang isang eksperto na mahina ang magiging depensa ng legal team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, rehashed at hindi raw mabigat ang mga argumento ng defense team ng dating Pangulo. Sinabi ni Attorney Butuyan matapos ihayag ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na kumpiyansa raw silang hindi naaabot sa paglilitis ang kaso ni Duterte sa ICC. Naharap sa kasong crimes against humanity ang dating Pangulo dahil sa drug war. Nakatakdang idaos naman ang confirmation of charges hearing sa The Hague, Netherlands sa September 23 ng taong ito. Sa ilang pang mga balita, ipinagkibit-balikat po lamang ng ating pong armed forces ang babala ng China laban sa pagsasagawa ng military drill sa West Philippine Sea kasama ang Amerika at Japan. Ayon po sa AFP, pagpapakita ng suporta sa pagpapanatili ng rules-based international order ang joint naval exercises ng tatlong bansa. Kaya wala raw pong epekto sa kanila ang anumang pahayag na taliwas sa layuning ito. Giit pa ng militar, legal ang pagsasagawa po ng Pilipinas ng routine patrols at military exercise sa karagatang pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Nito po lamang weekend nang magsagawa ng joint naval drills ang Amerika at Pilipinas, maging ang Japan sa West Philippine Sea. Ito sinabayan din ng kahalintulad na drills ng China. Nahihirapan ngayon ang gobyerno ng Pilipinas na sagipin ang iba pang Pilipinong naipit sa scam hub sa Myanmar dahil po sa nangyaring lindol. Biyernes nga nang yanigin ng magnitude 7.7 na lindol ang Myanmar. Kaya ayon sa DFA, posibleng hindi sila makapagpauwi muna ng mga Pilipino galing sa Myanmar sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Dahil humihingi na rin ng tulong ang Myanmar sa pagresponde sa mga nasalanta ng lindol. Aminado po naman ang Office of Civil Defense o OCD na hindi pa handa ang Pilipinas sa isang malakas na lindol tulad ng tumama sa Myanmar. Matagal na pong pinaghahandaan ng pamahalaan ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol kapag gumalaw ang West Valley Fault. Sa tansya po ng Feebolts, higit ng 30,000 ang posibleng mamatay kapag tumama ang The Big One, habang higit namang 100,000 ang pwedeng masugatan. Dahil dito'y aminado pong OCD na kailangan ng habulin ng gobyerno ang paghahanda sa malakas na lindol. Hindi raw kasi sapat ang duck, cover and hold na parati pong pinapractice tuwing pong merong earthquake drill. Lalo pat marami rin po mga gusaling hindi sumusunod sa building code na posibleng gumuho. Sunod-sunod yan. Kahit importante, hanggat kaya pa natin, madaliin natin yung engineering solutions. Ibig sabihin, matibay yung bahay, sumusunod sa pinaka-mahigpit na tinatawag na safety conditions ng building code. Lalo-lalo na yung mga itatayo palang bagong bahay. Alam naman natin, marami sa mga Pilipino o ilan sa mga Pilipino kababayan natin, pag nakaka-shortcut ng permit, ng construction permit at occupancy permit from the City Hall, natutuwa pa. Ayan po ang tinig ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Sir, pwede ho bang pati ang gobyerno po maging ganito rin? Lalo na po ang mga ginagawa ng DPWH. Samantala mga kapatid, 6:44 ang oras muna, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with Lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban sa puyat, pagod at stress. Mabibili po yan sa Lazada at selected Mercury drugstores nationwide. Puntahan naman po natin mga kapatid ang mga balita sa lalawigan. Umanaw na ang rider na binaril po ng SUV driver sa Away Kalsada sa Antipolo na nauwi nga po sa pamamaril. Kinumpirma yan ni Antipolo Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manongdo. Ang nasawing biktima ay yung nakitang natumba sa video matapos barilin ng suspect sa ulo. 3 iba pa ang sugatan sa insidente. Kabilang na dyan ang anak ng nasawing rider, isang e-trike driver na umaawat lamang at ang kinakasama ng suspect. Sa investigasyon ng Antipolo Police, lumalabas na nag-ugat ang alitan ng suspect at grupo ng mga rider sa gitgitan. Iginita man ng suspect na self-defense lamang ang ginawa niya dahil pinagtulungan na raw siya ng 2 rider.
Grounded muna po ang buong fleet ng flying school na may-ari po ng bumagsak na Cessna plane sa Pangasinan. Sakay ng bumagsak pong eroplano ang 31 anyos na piloto na si Nico Manogan at ang 25 anyos na pilot student na si Brian Okang. Kakalipad lamang po mula sa Lingayen Airport nang ito'y bumagsak makalipas ang ilang minuto. Inaalam po ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung problema sa makina o human error ang sanhi ng pagbagsak. Dinala po sa kanyang pamilya sa Baguio ang labi ng namatay na piloto at sa Bulacan naman iniuwi ang labi ng student pilot. Nagkaroon naman ng landslide sa ilang bahagi ng Mindanao bunsod ng pag-ulang dala ng easterlies. Kabilang po sa naapektuhan ng Lake Cebu sa South Cotabato. Pansamantalang hindi nadaanan ng ilang kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Nagsagawa naman ng clearing operations ang lokal na pamahalaan ng Lake Cebu para muling makadaan ang mga motorista. Samantala po naman, sa ilang pang balita, arestado ang isang certified public accountant at isang abogado na rin na sangkot umano sa pang-aabuso sa mga menor de edad sa lungsod ng Zamboanga. Nahuli pong suspect sa joint operations ng DSWD at ng Department of Justice. Nasagip naman ang 3 menor de edad at 6 na nasa husdong edad na mga biktima. Nakita pa ang isang poste sa loob ng kanyang bahay kung saan minamarkahan ng suspect kung gaano katangkad ang mga batang biktima. Nasabat po mula sa suspect ang koleksyon ng malalaswang larawan at mga video na posible pong sinimulan umano ng suspect na kolektahin mula pa noong 2002. Lumalabas din po sa investigasyon na posibleng sinimulan po ng suspect ang pang-aabuso sa mga kabataan mula pa noong 2012. Nasa pangangalaga po ngayon ng DSWD ang mga na-rescue na biktima. Maharap po sa patong-patong na kaso ang suspect at posibleng ma-disbar at tanggalan din po ng lisensya bilang isang CPA. Arestado naman ang 2 Malaysia na sangkot daw sa human trafficking at love scam sa Bacolod City. Ayon sa CIDG Bacolod, halos 1 buwan nilang minamanmanan ang mga dayuhan matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa kanilang iligal na gawain. Nasagip ang 10 biktimang pawang mga nasa hustong edad na sa pagsisilbi ng search warrant laban sa mga suspect. Napag-alamang ang pinangakuan ng trabaho bilang modelo ay ang mga biktima pero kalaunay nadiskubring ibinebenta ang kanilang mga larawan sa mga dayuhan. Sa pilitan din daw na pinagtatrabaho ang mga biktima. Napag-alaman ding expired na ang visa ng 2 dayuhang suspect. Abangan po ang ilang pang mga balita agad-agad sa aming pong pagbabalik. FM. Dito tayo sa totoo. Ang lagay. Ganun na lang yun, no? May naalala na naman si Kuya Aaron tsaka si Baby Boy. Oo, bagay Alam na mo, bagay para sa'yo yung award mo na yun, di ba? Dahil nga? Kasi direct ang award niya ay Nobilis. Di ba? Oo. Sa kainan ng libre, ang bilis nito. Siyempre, hello, Pero libre. Sa blowout, Nobilis to. Nobilis. Lahat tayo magagawa sa mga ganyan Opo, ang tagal tablan. Okay, so, ganap na pong 6:52. Ang ating oras ngayon para ho naman sa mga gusto ay mabilis ang starting, hindi hard starting. Hindi ka dapat sinasabihan ng ganire, lalaki, ganito ka ba? Bigo ka na naman ba? Hello, ito ang para sa iyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, di ba? Masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Ka talaga! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores nationwide. Mahalagang palala, ang Bravo'y hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang mabilis pang start. Brum brum! At ngayon sa ating mga balitang pangkalakal at pang-consumer po naman, ibinaba po ang maximum suggested retail price ng imported premium rice sa 45 pesos per kilo. Mula po yan sa dating 49 pesos. Ito na po'y bunsod ng patuloy na pagbaba daw ng presyo po ng bigas sa pandaigdigang merkado. Sabi po ng Agriculture Department, posibleng lalo pa hong ibaba sa 42 pesos ang maximum SRP. Pero malabo pa ito sa mga susunod na buwan dahil nga po para daw hindi maapektuhan naman ng mababang presyuhan ang mga magsasaka. Yun na.
Samantala, malabong ipagpaliban ng taas pasahe sa LRT-1 na nakatakdang magsimula na sana bukas. Yan ang sabi ng Malacanang, kasunod pa rin ang apela ng iba't ibang grupo na ipatigil na muna ang fare hike. Kasama sa mga naghain ng petisyon ay sina Piston President Body Floranda, Bayan President Renato Reyes Jr. at ang grupong Anak Bayan. Anila, bigo ang Transportation Department na magbigay ng malinaw na breakdown ng adjustment sa pamasahe base na rin sa distansya. Dagdag gastusin lamang din daw ito para sa mga commuter, lalo na para sa kalahating milyong mga pasahero na gumagamit ng LRT-1 kada araw. Pero sabi ng palasyo, posibleng lumabag sa kontrata ng gobyerno at operator ng tren kung ipatitigil ito. Bukas na magiging ang fare hike ay bukas na nga po magsisimula na ang fare hike magtataas sa minimum fare na 20 pesos mula po sa dating 15 at sa maximum fare sa 55 pesos mula naman po sa dating 45 pesos. At yan nga po ang bunga ng privatization, no? Opo, kapag ipinaubaya sa pribadong sektor ang ganito pong mga uri ng utilities, tama. Oo, sigurado na tataas ang mga bayad. Ganun po ito lagi ang resulta, di ba? Correct. Opo. Epektibo po ngayong araw naman ang malakihang dagdag singil sa petrolyo. Nasa piso't 40 sentimos per liter po ang patong sa gasolina. Ito na kami. Binawi agad 1.20 naman ang patong po sa diesel at kerosene. At ayon po sa Energy Department, tumaas daw po ang presyo ng krudo dahil daw po sa pagpataw naman ng sanctions ng Amerika sa Iran. Ganon. Pinapangambahan pong makaka-apekto sa pandaigdigang supply ito. May epekto rin daw ho ang patuloy na tensyon sa pagitan po ng Ukraine at Russia. Dapat lagyan na ito ng MSRP. Ito presyo ng krudo, lagyan na rin ng MSRP. Oo nga, kaya dapat din sigurong palitan na ang pangalan ng DA. Ano na? Department of Suggested Retail Price. Oy, speaking of suggested retail price, eto na nga. Eto, pati bawang, tapos na sa bigas. Okay. Diba? Yung sa pork, meron na rin. Bawang is next, mga kapatid. Okay. Ikinabahala nga po ng Agriculture Department ang mataas na presyo ng bawang sa ngayon. Sa ngayon nga po kasi umaabot na sa 140 hanggang 150 pesos kada kilo ang bentahan. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., 95% ng bawang sa palengke ay imported, kaya dapat mas madaling kontrolin ang presyo nito. Anya, nasa 80 pesos kada kilo lang naman ang landing cost ng bawang. Kaya kahit umabot sa 50 pesos ang pinapatong ng mga trader at retailer, hindi pa rin daw dapat umabot sa 150 pesos ang presyohan nito. Pinalutang ni Chulorel ang posibilidad na magpatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bawang. Pero kung wala lang daw ibang maiisip na solusyon. Sa ngayon, balak daw muna ng DA na makipagpulong sa mga importer para talakayin ang presyo naman ng bawang. So dito po wala tayong sinasabi nila na ang palakasin yung local production, no? Para dumami ang supply nito at di na tayo mag-angkat, di ba? Walang ganon, no? Wala bang suggested maximum production level ng ating pong mga produktong agrikultural? Sa kamatis po, Secretary. Anong sa inyo sa kamatis na sobra ang supply at bagsak ang presyo? Sayang, hindi nila hawak, hindi nila andel ang petrolyo. Samantala po naman, meron doon na-discovering bagong major oil field sa silangang bahagi po ng South China Sea. Sabi po ng China National Offshore Oil Corporation, ang IJU-196 oil field ay merong 170 kilometers mula sa Shenzhen. Ito na po'y base sa test drilling. Nakakuha sila ng lagpas na 400 barrel ng crudo at 68,000 cubic meters po ng natural gas. Sa pagtansya ng kumpanya, aabot sa 100 milyong tonelada na ang reserbang crudo sa lugar na ito. Mga kapatid, eto na nga po, nagbabalik.
Jayamax Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. 17 taon nang nagsisilbing standard para sa light steel frames. Kaya sigurado ka sa kalidad at safety. Kaya pagpunta mo sa Hardware at Depot, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko. Jayamax Light Steel Frames. Para sa kisimit dinding, Jayamax Light Steel Frames. Protektado ka, walang kaba at duda. Mabibili yan sa Denison General Merchandise. Diyan po naman sa Madrinian Street, Diliman, Quezon City at sa Epson Metal Trading. Sa ang main branch ay diyan po sa Camarin, Barangay 175 North Caloocan at mga branches sa Caloocan, Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan. Jayamax Light Steel Frames. Itanong sa mga nakakaalam ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware. Ang Jayamax ay available din in all leading depot at hardware stores nationwide. Jayamax is back. Yes sir, yes ma'am. Mga kapatid, alas 6:59 na po ang ating oras. Mga balita po naman sa Ibayong Dagat. Hindi pa rin natatagpuan ang 4 na nawawalang Pilipino sa Myanmar kasunod po ng mapanganib na magnitude 7.7 na lindol. Pare-pareho silang nakatira sa gusaling pinabagsak ng lindol. Kabilang po dyan ang mag-asawang guro na sina Edsel Jess at Alexis Gail Adalid. Sa huling datos, aabot na sa higit 2,000 ang patay sa Myanmar. Ayon sa Malacanang, magpapadala ang Pilipinas ng higit 100 personnel na siyang tutulong sa mga biktima ng lindol sa Myanmar at sa Thailand. Sa ngayon, nasa state of emergency na ang dalawang bansa. Aabot naman po sa 15 mga labi ang na-recover ng mga otoridad matapos nga pong pambobomba ng Israeli forces sa Kanyunis sa Gaza Strip. At ayon po sa report, pawang mga miyembro ng Palestine Red Crescent Society ang naturang mga biktima. Nangyari po malagim na pag-atake sa mga kawani ng Red Crescent matapos nga pong bombahin ang kanilang convoy noong pong March 23. Sa pinakabagong datos po ng UN, nasa gitnang 1,000 health workers ang napapatay ng Israeli forces simula nang pumutok ang gera noong pong 2023. Uy, 7:01 ang oras mga kapatid. Hanggang alas 7 lamang po tayo dito sa TV5. Pero ang programang ito hanggang alas 10. Bago tayo magpaalam, ang oras muna, hatid sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Mga kapatid, pwede po kayo manood sa Signal TV Channel 1 and 1PH, Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Pakabit na po kayo ng signal mga kapatid at tayo po ay napapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. There you have it, our tuna veggie nuggets. Perfect na perfect para sa mga practicing Catholics po natin dyan na nag-iiwas sa meat this Semana Santa. 200 pesos lamang po ang budget for 6 to 7 servings na yun. Could be dipped in ketchup, pwede rin po sa ketchup and mayonnaise, pwede rin po sa sweet chili, at kahit ano pang naiisip nyong weird na sausawan. Kasi yung iba nagsusuka pa di ba? Why not? Okay, so let's try it. No, it's Sige po. I got it. Buksan natin. Pakita po natin. Buksan natin. Ito po siya. Wow, look at that. Grabe. Oh. Wow. Yan. Siksik na siksik. Meron po kayo nakikitang tuna dyan, vegetables, carrots, spring onions, bawang sibuyas, at ang ating patatas. Yes po. Go, Andre! Kain po tayo. Ang init. Ang init. Ang init. Pag pinasok ko sa bibig ko yan, 2 weeks ako di magsasalita. Oh. Ba ang init? Parang sarap. Mainit, Booker. Kamusta, Mama? Good? Sarap. Very good. Very good. Sarap. Wow. So, could be substituted also with mackerel. Pwede rin yung mackerel. Pwede. Yes, we kasi can also thick put din yun. mozza inside. Yun, Mozzarella. pwede. Parang may bomb sa loob na mozza bomb ang tawag nila dyan. O may extra budget lang naman. Pero this one alone is okay na. Kasi ito yung mga bagay na pwedeng lutuin na parang nag-explode sa loob. Yes. Diba? Amazing. Panalo to. Ba't kada kagat ko may tumatahol na aso? Eh, anong gusto mo? Diba hindi mo naman narasahan yung gulay? Kasi ikaw yung tumatahol. Maraming salamat. Perfect, Good job perfect. again.
Panalo. Wow. Mama, matutuwa ka sa akin, kumakain po ako ng gulay ngayong umaga. Mama Marilyn. Yes. Uy, naalala mo. Siyempre, I remember names. Oras po natin, 7:04 ngayong Martes. Sa aming pong pagbabalik sa Morning Biyahe. Makikipag-commute-stahan si traffic dito, Monday Lopez sa Nia Road sa Quezon City. At sa Dear Dimples, tunghayan ang kwento ng sakripisyo, inspirasyon at walang kapantay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na may disability. Sa On The Go, oras na para sa isa na namang maagang tikiman kasama ang ating kapatid na si Maui. Tutok lamang po. Marami pa tayong good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong Feb Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid para bigyan tayo muli ng kalsada update. Nako, nagbabalik ang ating traffic dito na si Mondi Lopez, live na live mismo sa Quezon City. Tito Mondi, kamusta naman ang mga kapatid natin dyan? Ginagawa niyo. Yahey! Kaya pala ba't may pasumba sa kalsada? Yes, Mami Dims! Nako, di ba, Mami Dims? Dahil it's holiday. Holiday. Kasama natin ang mga Coin Girls. Kaway kayo dyan, Coin Girls. Woo! Ang saya nila. Yes, talaga naman. Mami Dims, okay ba tayo? So sa mga recruiter na naghahanap ng dancer, kaya pasok pa naman yung edad, no? Oh, interviewin ko na kayo. Sino pwedeng mauna? Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Nagpapabarya. Nagpapapalit ng barya. Gano'ng kadaming barya ang ginagawa natin? Depende. Depende, no? Magkano yung pinakamalaki pinamamalit? Mga 10. 10 piso? 10 piraso. Ah, ano 10 piraso? 10 balot. 10 balot. Ang dami nun. O dahil dyan, ingat po kayo. Sayo po ulit. Sayo. Sayo ulit. Sayo. So habang nangolekta sa barya, sayo sila. Okay, ito na. Commute saan tayo. Balikan ko po kayo. Salamat. Thank you. Kaway. Ito na. Commute saan. Ay, sir, ang dami mong dala. Ay, sir, good morning, sir. From Good Morning Kapatid Mondi po. Sir, anong pangalan po nila? Noel po. Noel. Sir, ito ba'y gawa nyo to? Inaangkat lang. Ano po? Inaangkat ko lang. Ay, inaangkat nyo lang. Saan nyo po ito dadalhin? Montalban pa. Montalban. So, bayad na to, sir, no? Okay. Mahinahon si sir. Binibenta ko pa yan. Ah, pinibenta nyo pa. Oh, nagkape ka na ba, sir? Hindi pa yata, no? Kanina pa madaling araw. Parang nawala na yung talab ng kape natin, sir. Eto na, dahil dyan, teka, parang wala akong kape. Hindi ako nakapag-refill. Ayan, sir, may wala ko sa'yo kape. Eto na, teka. Ingat ka dyan, sir. Eto na. Thank you. Salamat, eto. Wala pa tayong kape. Eto na. Sir, eto. Ops. Ay, kayo yun, parang familiar yung mukha nyo. Eto na. Ops. Sir, ikaw naman. Upuan na kita. Sir, saan kayo manggagaling? Pauwi? Apo, saan po kayo pupunta? Papunta ako ng SM Fairview. Ah, Fairview. Bakit sir nakaupo ka rito? May hinintay ka ba? Yung bus po. Ay, yung bus. Ito bus, di ba Fairview yun? Hindi, ordinary lang. Ordinary. Ah, mas gusto mo ordinary dahil mas mura. Magkano difference? Ordinary kasi 35 eh. 35. 45 sa aircon. Okay. So gusto mo sagot namin pamasahe mo, sir? Gusto mo ba? Okay. Malaking tulong pag-usapan natin Basta ingat ka, 35, kaya mo na yan, sir. Ha? Kaya mo na yan. Magpinsa lang tayo dito, ha? Para huwag na akong gumastos. Okay, ingat ka, sir. Ito na. Ito na. Ops, ma'am, good morning. Ay, ma'am, kumusta? Mayroon po kayo dito sa tenga? Ano po napakinggan natin? May kausap po. Ay, may kausap kayo. Ano po paano kausap nyo? Ay, sorry. Ano po, nagmamadali po Sa kasi school? ako. Okay, magmamadali din kami. Sige. Oh, bati na lang kayo, ma'am. Paway na lang kayo. Ayan, very good. Ingat. Eto na. Whew, tara, let's go. Mabilis. Eto, traffic enforcer. Hey. Hi, sir. Kaway kayo. Ayan. So, di ba kami sir umakyat saglit?
Pwede ba kami umakyat? Ayun, sakto. Sir, pakyat lang. Ito na. Kuya, umakyat tayo. Pasok tayo. Sir, yung pangalan ng konduktor? Raymondo po. Sir Raymond at... Uy, kapangalan. Sir? Sidro Cornel. Sir, kumusta biyahe ninyo? Walang tao. Walang tao. Wala pong pasero ngayon kasi Walang pasero. Pero marunong kayo sumayaw? Marunong din. Sample sir, ganun ka lang. 1, 2, 3, ready, go. 1, 2, 3. Isa pa? 1, 2, 3. Magaling. Pero yung driver bawal kasi baka mapindot niya yung... mapindot niya. Umandar tayo. Sir, maraming salamat sa iyo. Okay, sige po. Ang luwag. Pasok tayo. Sir, pasok tayo mabilis. Dito naman, ang luwag. Mabilisan lang to. Oh, ang luwag. Hello po, kaway po kayo sa TV5 tayo. Nanay, kaway tayo. Nay, anong pangalan niyo, Nay? Dixie. Ano po? Dixie po. Dixie, saan po kayo pupunta? Sa Pangarap po. Sa? Pangarap. Pangarap. Anong bang pangarap niyo makarating sa bato? Ma'am, ang dami yung dala. Oo nga po. Anak niyo po ito? Apo po. Apo. Ayan, baka gusto yung batiin po yung nanay ng apo niyo. Hello, Mami. Kama. Hello, Mami. Ayun, kumakaway si baby. Thank you so much. Sir, oy, kilala ko to. Sir, anong pangalan natin? Brian Absalon po. Saan kayo pupunta? Punta pa ako ng San Jose del Monte. Okay, may babatiin ka ba? Wala naman. Good morning sa mga kamag-anak ko dyan sa Harrisville 3. Okay, ano sir laman ng bag natin? Mukhang ano yan, mga ayuda. Labaan, sir, labaan. Inspect natin. Ayun. Parang may pantulog si sir. Sir, maraming salamat. Eto pa. Akyat tayo, akyat. Hi sir, kumusta? Mabilis lang po ito. Sir, saan kayo pupunta? Sandigan po, sir. O, dyan na kayo. Alis na pala kayo. Sandigan. O, kaway ka na sir, mabilis. Sandigan. O, ito na sir. Sabi, bye-bye po. O, baba na po kami. Hi sir, ingat po. Salamat. Sir, thank you boss. Ito na. Thank you. Ayan, maraming salamat. O, dito man tayo. Ito na. Ay, masarap. Dahil maluwag pa rin dito sa EDSA natin, shoutout muna tayo. Oh. Shoutout. Oh. Happy viewing, Dr. Camille Garcia, Director Quaresma. Happy birthday sa mga nagba-birthday. Hindi naman nagpapadala ng handa. At eto pa. Oh, di ba? Screen record nyo lang yan. Again, napagod ako doon. Ang dami natin ginawa. Ako muna yung traffic dito. Yung kasasabing barilang sa umaga at magbaon lagi ng pasensya. Asan yung mga dancers ko? Ayun. Ang dancers. Nakaka-happy naman talaga yung mga kasumba mo dyan sa daan. Salamat po sa mga mommies at mga kapatid sa ating nakasabay ni Tito Mondi. Maraming salamat. Ever energetic, Tito Mondi Lopez. At from one tita to another, para po sa mga kalalabas lamang, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula sa ating weather tito na laging may panahon para sa'yo. Tita Alvin, gaano ba kainit ngayong araw? Good morning Angela at good morning mga kapatid. Weather update po muli tayo. Sa ngayon nga ay wala na po tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tuluyan na po itong lumayo at tumungo na dyan sa area ng Vietnam. Dahil po dyan, makakaasa po tayo ng matinding init ng panahon ngayong unang araw ng Abril. Sa katunayan, nakapagtala po tayo kahapon ng tumataging na 48 degrees Celsius na heat index dyan po sa may area ng Dagupan City. Umabot naman yan sa 44 degrees Celsius sa may area ng Zambales. Yan po ay area ng Central Luzon, maging dito sa Birac, napakainitin po na pumalo sa hanggang 43 degrees Celsius na heat index. Ngayong araw na ito, asahan pa rin po natin ang matinding init ng panahon sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Magiging mainit pa rin po dito sa area ng Ilocos Region, kasama po dyan ng La Union at Pangasinan area na posibleng umabot sa hanggang 46 degrees Celsius yung ating heat index. Asahan din po natin na papalo sa hanggang 37 degrees Celsius yung ating heat index dyan po sa may area ng Central Luzon, kasama po dyan ang area ng Zambales. Dito naman sa Metro Manila, sa mga lalabas ng bahay at mamamasyal, maghanda pa rin po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali dahil posibleng umabot yung ating heat index sa hanggang 37 degrees Celsius. Kapansin-pansin din na mas tumaas na yung ating mga heat index dito po sa area ng Visayas na posibleng pumalo sa hanggang 38 degrees Celsius. Diyan po sa area ng Cebu, maging dito sa area ng Mindanao na kung saan papalo na sa hanggang 39 degrees Celsius yung ating heat index dahil nabawasan na po yung ating epekto ng ating low pressure area at ng ating intertropical convergence zone. Maganda po tayo sa matinding init ng panahon pero pagsapit po ng hapon, huwag pa rin po natin kalimutan magdala ng payong dahil posible po yung ating mga thunderstorms na kadalasan nga nangyayari tuwing hapon at gabi. Mas mababa ng bahagya naman yung ating temperatura dito sa extreme northern Luzon
Dahil naman yan doon sa ating umiiral na northeasterly wind flow. Pero teka, ano ba itong northeasterly wind flow? Ang northeasterly wind flow po ay parang amihan din, pero mas mahina na po ito at hindi na rin kasing labig. Iba na din ang pinanggagalingan nitong ating northeasterly wind flow. Ang ating amihan po ay nanggagaling sa mga high pressure area, dyan po sa may Siberia at China. Mas mababa naman ang pinanggagalingan nitong ating northeasterly wind flow. Galing na po yan sa mga high pressure area dito sa ibabang bahagi ng China at galing na rin dito sa area o sa kasalukuyan nga, galing na po yan dito sa high pressure area sa may bandang Taiwan. Kaya hindi na po ito ganun kalamig. Mararamdaman po ito sa mga unang bahagi ng panahon ng tag-init at mababawasan ang epekto nito sa mga susunod na linggo at tuluyan na ring mawawala kasabay ng pagtindi pa ng init ng panahon ngayong Abril. Counting morning kay alaman muna para sa mga nag-aagahan ngayong umaga. Diyan po muna ang ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Ito naman po, Crab Marites, hindi Mare, ano ang latest? Kundi, Mare, ano ang the best? Titikman na ng ating bunso na si Maui ang pinagmamalaking Crab Marites ng Red Crab po sa Cubao. Mau, sana matikman naman namin yan. Anong meron dyan? Good morning ulit! And this time, good morning Kuya Andre at good morning sa ating mga kapatid. Nandito pa rin tayo sa The Red Crab, dito po sa isang mall sa Cubao. And ako talaga, I feel so lucky kasi tingnan nyo naman po, ang dami na namang nakahain sa ating ngayong umaga na syempre wag ka mag-alala, Ali, makakarating to mamaya sa inyo, ha? Okay, eto na, ang dami nakain sa harap natin at syempre, para i-discuss yan isa-isa, nandito pa rin of course, si Chef Ramon and si Sir Juan. Good morning po ulit! Ayan, ito na, alam nyo, favorite part ko to. Tikiman time. Okay, pag-usapan po natin bago tikman, ano po yung mga nakain sa harap natin, isa-isayin po natin. Saan yung gusto magsimula, Chef? Ito. Yan Okay. ang ating sweet and sour lapu-lapu Sarap. na mango yung flavor niya. Nice. At ang laki ng lapu-lapu. Ito ang ating famous Crab Marites. Ito na si Marites. Marites, anong malilites? Pag kasi nakachismisan, dito kayo kay Marites. Ito po. Yan ang ating Tobico crab fried Ay, rice. sarap. May crab meat sa May crab ibabaw. meat. Tsaka yung ano, Tobico. Tobico. Okay. Ito po. Ito ang ating bucket na merong pitik lobster Wow. na 1 kilo, tsaka kalahating kilong shrimps. Parang good for dami rin to. Sharing na Good po for yan. sharing. Good for sharing. Ito po. Ang ating inihaw na bangus, boneless po yan. Okay. May ensalada, may buro. We make our own buro. Uy, ang sarap. Tsaka may mga ano sa side. Iba-iba Sambal. pwedeng- Oo, sambal. We make our own sambal, tsaka yung sinamak. Oh, ang sarap. Ayun po ay, ito ang ating, one of our 4 soups here. Okay. Ito yung sinigang na ulo ng salmon sa miso, spicy. Nice. Sarap. Spicy. Okay. Tsaka yung seafood pancit. Okay. Balikan natin, Chef, itong seafood salmon, no? Pero I want to put, kasi you have to put the, ano, diba? The balita. The balita. You have to put the sabaw. Sabaw, yeah. Okay. Saan ko ipo-pour yung sabaw dito? Tama ba? Pwede po dyan. Ay, saan ba dapat? Pwede rin po dito. Pwede rin doon. Okay, sige. Dito pala. Okay, dito natin ipo-pour. At ang init sobra. Medyo mahirap. Okay, gusto ko siya kasi ano siya, ha? At saka ano siya, hindi siya yung malabnaw na malabnaw. May texture, yung sabaw nyo, no? Ang sarap niyan. Ramdam ko na, wait lang. Parang gusto ko muna tikman to, okay lang ba? Tingnan nyo po yung kanilang sabaw, ha? Talagang buo-buo siya. Hindi siya yung parang liquid lang na parang ano. Kumbaga yung mga laman It's nandito. creamy, yeah. It's creamy. There you go. Yun yung tamang description. Ay, ang sarap. Oh my gosh, this is my new favorite. Okay, eto na. Proceed na tayo sa ating star of the show. Dito tayo sa Crab, si Marites Crab na, eto na nga, for the full experience, mga kapatid. Yeah. Ganito po ang pagkain sa Red Crab kasi nga ayaw nyo naman po matalsikan ng crab. Tulad na banggit si Chef kanina. So, susuotin natin yung kanilang apron. Apron, yeah. Apron and the color red. Tapos ito po, meron pong naka-ready na gloves dito kasi syempre we are ready to really dig in, no? Sa crab. Ito po. Chef, sabayan niyo rin po kami. Okay, pag-usapan po natin yung price range. Nasa magkano po ang inyong mga pagkain dito? So normally, sa mga, for Red Crab, yung price range namin is roughly around 500, 2,000. Okay. Pero it varies, of course, Depende sa mga sa weight. sa weight ng crabs Yes. and sa weight ng lapu-lapu natin. Yun, okay. Tapos yung ibang dishes nyo also varies from?
Yung ibang dishes nagsisimula sa... Sa 500. 500 and up talaga. Up to 2,000, yeah. Okay, eto na. OMG! Okay, Ayan na, so ayan na. tulad nga na sinabi kanina, talagang naka-ready na. Pero tignan nyo naman. Mga kapatid, talagang malaman. Uy. Naku, wish ko na lang talaga, naandito yung mga nasa studio ngayon. Okay, I will start na po. Simulan na po natin ang pagkuha ng laman ng crab. Wow, at saka nakita yung mga kapatid, ang daming bawang. Okay, oh wow, eto na. Wow, look at that. Sarap. Okay. Sarap, napakamalasa. No? Sobrang malasa yung timpla nyo. Yung garlic talagang pumapasok hanggang loob. At saka syempre hindi natin palalampasin itong sinasabi ni Chef kanina. Talagang hindi mo na halos kailangan i-crack kung tutuusin eh. Ito na yung meat. Wow, kita niyo po mga kapatid. Okay. Para sa inyo po to, itong kakainin ko. Ayan na, ayan na. Oh wow, look at that. Ang daming meat talaga. Sobrang panalo. Tapos dapat ang katerno nito, Chef, ito. Fried rice. The fried rice na meron ding Crab. sa ibabaw. Okay, ito na. Yan na. Naku, mapapalaban talaga tayo. Mga kapatid, okay, habang ako ay tumidikin, ano po yung mga branches niyo ulit? Pwede po natin ikwento sa ating mga kapatid. So now we're here at our newest store, Gateway Mall 2. And then our other branches we have one in Shangri-La Plaza EDSA, we have one in Tomas Morato, yung pinakamatagal na. And then we have one in El Nido, Palawan, in Leo. So, yung mga kapatid natin dyan na nasa Palawan, Wow! we have one in Leo. Ang panalo, Palawan. And BGC, yes. Okay, ang dami. Alam niyo na, wala na kayong excuse. Talagang lahat naman talaga. May mapupuntahan kayong red crab kahit sa ang area, no? Parang Blackpink in your area. Masabi lang talaga. Hayaan mo na. Wait lang, anong papakita? Which one? The crab? The crab. Ayun, ito. Oo nga pala. Kasi mag-share nga pala tayo. Nakalimutan ko na parang feeling ko para sa akin lang kasi ito lahat eh. Wait lang po. Bago natin i-share sa ating mga kapatid, paano kayo mahanap at saan po? Sa mga kapatid natin gusto na talagang tumikim. So, if you guys want to come and visit us, you could follow us on Facebook, The Red Crab, and then on Instagram at Red Crab PH. And then if gusto nyo naman magpa-reserve, just message us on our Instagram or Facebook. And we also have like online delivery, prcdelivery.com. Nice. So yeah. At saka lalo na holiday din ngayon. Baka Holiday. naghanap pa ating mga kapatid na gusto nilang kainan for today na talagang pack na pack ang seafood. Okay mga kapatid, Sir Juan. Thank you, Ms. Chef, Maui. thank you so much for today. I'm so happy. Natikman ko talaga ulit ang masasarap niyong pagkain. Thank you again for this morning. Okay mga kapatid, that is it for today's On The Go. Dito po sa Red Crab, dito sa Cubao. At syempre, hindi naman tayo papayag na hindi natin i-share to sa ating mga kapatid. So ano bang i-share ko yung crab? Okay, share ko yung crab. Para sa inyo, Andre, Mama Dims, Angela. Oh, grabe naman! Yan ang gusto natin. Sa bunso natin yan. Ang bait-bait. May pa. Masunurin ng ating bunso. O ate, ikaw nguminginan kanina. Alam mo ba, trivia, dyan ako pinaglihi. Talaga? Oo, kasi, kaya Maui, maraming salamat sa inyo for bringing us over these pati sa Red Crab. Thank you po. Kasi di ba sa Pampanga, sa Yes. Bakuran, merong alimanguhan. Yan yung may mga bangka na walang katig. Pag nahulog ka doon, Gaganunin ka ng Mga limango. pero apakasarap niyan. Oo. Yan ay may lalaki, babae, at bakla. At Correct. alam mo, ang pinakamasarap yung bakla. Oo, malaman. Kanin na lang po kulang. Totoo yun. Kaya thank you. Grabe TJ yung Davey. pinag-uusapan. Maraming salamat po muli sa Red Crab. Bunso Maui, thank you ha. Susubukan na namin to. Samantala po, oras natin mga kapatid, 7:24 ngayong Martes. Mamaya po, Spotlight On. Tayo sa dalawang Pinoy na susubukin ang lakas at determinasyon sa pag-akyat sa Mount Everest. Ang kwento sa likod niyan, aalamin natin live na live. Sa Dear Dimples, ang mga sakripisyo at tagumpay na pinagdaanan ng isang single mom sa pagpapalaki ng anak na may disability. Abangan po natin maya-maya.
Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good Morning, Kapatid! Hello mga madam, it's your Madam AI. Ito na nga ang inyong daily dose of horoscope. Mga mensahe at signs ng universe to guide you through the day. G, go! Aries, have a first day of the month. Kalmahan mo lang muna today. Lucky color white, lucky number 30. Your lucky time today, 9 a.m. to 10 a.m. Taurus, hindi porket April Fools ay okay lang lukuhin ang sarili. Lucky color cream, lucky number 29. Your lucky time today, 2 p.m. to 3 p.m. Gemini, it's a good time to connect with friends na matagal mong hindi nakita. Lucky color blue, lucky number 27. Your lucky time today, 11 a.m. to 12 p.m. Cancer, sa usapeng pera, revisit kung saan ka nag-over budget this month. Lucky color pink, lucky number 28. Your lucky time today, 8 a.m. to 9 a.m. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nanay na, tatay pa. Ganyan ang role na ginagampanan sa tunay na buhay ng mga single moms na mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak. Hindi po biro ang mga pinagdadaanan ng mga nanay na patuloy na kumakayod at nagsasakripisyo mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang mga anak kahit na wala silang tatay. Paano nga ba haharapin ang mga hamon ng buhay ng isang single mom? Yan po ang katanungan ng ating letter sender ngayong umaga dito po sa Dear Dimples. I read, Dear Dimples, good morning Ate Dimples. Maaga po akong nagkaanak at sa kasamaang palad hindi kami nagkatuluyan ng ama ng aking 3-year-old daughter. Hindi biro ang maging single mom. Mag-isa ko pong tinataguyod ang aking anak. Buti na lang andyan ang aking very supportive parents. Last year po na-diagnose ang aking anak na may autism. Aaminin ko po Ate Dimples na hindi naging madali para sa akin na tanggapin ang kalagayan ng aking anak. Paano ko ba magagampanan ang aking tungkulin bilang isang ina sa anak kong may autism? Ang single mom ng Mandaluyong City, Justine. Justine, maraming salamat sa lahat po ng mga single moms tulad ni Justine. Saludo po ako sa inyo. At para naman sagutin ang katanungan ni Justine at pagbigay sa atin ng inspirasyon, kasama natin ang isang mommy na hindi takot at proud ipakita ang kanyang pinagdadaanan sa buhay bilang isang single mom. Please welcome, my gosh, the pleasure is all mine. The very beautiful, the very masipag, and the very, very full of wisdom. My friend, Jana Berenguer. Good morning, Good Mami morning. Jana! And first time kasi nandito si Alonzo. Yes. Hi, Alonzo. Good morning. Say good morning. Jans, thank you. You want to greet everybody first. Good morning to everybody. I'm so happy to be here. And when I heard about I'll be part of your segment, I just said yes. Jans, thank you so much. Diba naalala mo, back then, when we still had another segment called Working Mom. Exactly last year. Last year, we were talking about your journey. Yes. At nagkaroon ako ng glimpse ng mas malalim na kwento mo. And lalo pa akong napabilib sa'yo kasi nakita ko how you would taguyod, Alonzo, no? Along with your amazing parents and the entire family. The whole support. And from that time on, ang laki na ng i-ginump nang nangyari sa iyong buhay. You are glowing evermore. Now, paki-describe mo muna, siguro unahin na natin, para mas maintindihan ng lahat yung pinagdadaanan mo apart from what you are doing right now. Ano pa yung naging journey mo bilang isang single mom? Well, basically, it sums up na very tiring but worth it in the end. Lalo na pagiging single mom, you also have to make decisions, both dad and mom at the same time. So, the pressure was on me talaga na
alam mo yung pag ano yung decision kay Alonzo, ako yan eh. So every decision that I make is for Alonzo. And being a single mom is no joke at all. Na I have to work hard and everything that I do naman is for Alonzo talaga. That's right. And it's important to have support as well. Let's talk about Alonzo. So when was the time na he was diagnosed and ano ba yung diagnosis kay Alonzo? So Alonzo was diagnosed 4 months old because I've noticed that he had no eye contact. Tapos yung tone ng neck niya, back niya, even his legs were just low toned. Sorry, but it's like a veggie baby. Like parang gulay lang siya. And then we had him MRI, lahat ng test na pwede gawin, lumabas na cerebral palsy because his brain was small. He had fluid in his brain. And at the time, what was your reaction? Well, surprised, but I was, how could I say it? Overwhelmed at the same time, pero napanatag yung feeling ko na, okay, may problema, there's something wrong. So I just told the doctor, game, what's next? Like, accepted agad and then go na for it. Kasi ako lang naman makakatulong kay Alonzo eh. No, kasi tayo mga kababaihan, very solution-based tayo, diba? Yes. Tayo parang, okay, ganito yung pinagdadaanan ko, iiiyak ko to, ganun ka rin ba? Sa parang, kasi I'm sure it is not without tears, na parang, lalo if may pinagdadaanan si Zoe, every milestone, and napapanood natin yun sa social media account mo na you share it. Ang maganda lang kasi sa'yo, you're not afraid to share exactly what's going on. Yes. At matapang yun para sa akin, kasi kadalasan, di ba, we are not used to showing our emotions, lalo na if we're going through something with our children. But you have made us part somehow of your journey. Kaya lahat tuloy ng wins ni Alonzo, pag medyo nakakatayo na siya, ano na ba yung mga developments ni Alonzo? Ayan. Oo, ayan na siya. Magulo na siya. He could stand up but assisted. Because dati, he cannot do this. No, Para at least alam nila. Yes, he can't do any of this. Like what you see right now, he can't do any of this. Like he's just laying down, no communicating at all. Like he can't communicate. Wala ring eye to eye. He can't express himself. So now it's there. Makulit na siya. Bakit naging importante para sa'yo na i-share yung buhay ninyong dalawa ni Alonzo day to day sa content creation? Well, because one thing is that no one knows about it. Like a little, like siguro if in 100%, 10% of the 100 is yun lang may alam sa cerebral palsy. Every time I post something, yun pala yun. And they just gave me the energy and the willingness. I need to make more videos so people would learn na there's a kid like this in this world. And I want to help those people also na, okay, ganyan pala anak ko, paano ko sila tutulungan? That's right. Yes. Because then, I know that you also do a lot of work and service for those na mga kagaya ni Alonzo. Diba? Yes. Parang you speak about your journey. What keeps you motivated every day? Alonzo. Because he's the purpose in my life that I need to work hard. He's also the reason why gave me the energy and the purpose also of helping other kids. Kasi pinagdaanan ko lahat eh. Na from start to finish, syempre, when I became a single mom, 1-year-old siya eh. So talagang starting of therapy, lahat ng hospital Kumbaga, visit. lahat yung buong journey ninyo, mag-isa ka lang doon. Yes. Nung gusto ko lang malaman na, syempre, maraming nai-inspire sa'yo. And I know ang magiging sagot mo naman talaga ay si Alonzo dito. But I remember specifically in one of our conversations nung tayo ay nagkakape, sabi mo, ate, alam mo, yung iba, sinasabihan nila yung mga anak nila na, huwag kayong tumakbo, stop running, stop ganito. At natouch ako nung sinabi mo na saan ako, konting movement, and you were already so happy. Yes. What were the milestones nitong huli ni Alonzo na super proud na proud ka? When he already notices me, like he knows that I'm his mom, yung he holds my hand, he looks at me, or even yung maliit na things na sumasagot na siya kila yaya, kay mom, yun kasi such something na he never done it. Kasi for me, bonus na yung tayo, lakad. Pero you still want yung connection nyo eh. And lately, we already have that connection. Like he looks to me, like at me eye to eye. So for me, that's the greatest achievement, and I appreciate it sobra. Oo. Jans, para sa mga tao na may pinagdadaanan kagaya mo,
ano ba yung mga lessons na pwede mong i-share kagaya ng sa letter sender natin si Justin? Kasi sa kanya, na-diagnose naman ng autism yung anak niya. Sa journey mo, because ikaw nakikita ka namin ngayon, you're so successful. You have so many businesses. You are well loved by your followers, by people who trust you when it comes to conditions like Alonzo's. Yes. But also your family. Ano yung pwede mong i-share sa kanya ng mga lessons? One is to appreciate the people surrounding you. Like, especially sa kanya, na yung parents yun nandyan para sa kanya. So, it's nice that she has support. And for those who doesn't still have the support, but people are there to support, tanggapin nila yun. I mean, it's okay to be martir na, yes, you're still the mom. But at the end of the day, it's better to ask for help. Kasi napapagod ka rin eh. Yes. Ang ganda, Jana. I could go on and on and on and on about this story because I believe na ganitong mga kwento dapat ang nabibigyan ng plataforma, nabibigyan ng oras sa social media because your wins, Alonzo's wins every day is also our win because you inspire so many of us. Jans, ako na lang siguro, mapapanood to ni Alonzo in time and maybe he will be able to hear it. What are the messages that, or the prayers that you do? I don't like when you do this to me. What is it that you pray for or tell him every day? I just tell him that to not give up. Like, to not give up at all. To always stand strong, believe in himself that he could do anything that he can in this world. You made me cry again. I'm so sorry. Alam mo, grabe the light that you share to us. Yes. I hope that hindi ka rin mapagod. No, never for this boy. Oo, kasi hindi mapapagod si Zoe. Ang cute-cute niya kasi alam mo, pina-follow ko kasi kayo, batang-bata pa si Zoe. At ngayon na nakikita ko, ngayon naglilikot na siya. I am so happy. Jans, let's promote all the businesses, all the social media accounts that you have. Please, come here. Sige lang, ako yung bahala. Okay, so hi everybody. So if you guys could support Jana and Alonzo in Facebook and in IG and as well as my clothing apparel. Yes, which is J&A The Label. And if you have time to go to Antipolo, we do have a bistro there, Cocina Berenguer. So see you guys there. Yun. Oh, maraming salamat, Mami Janet. Ikaw nang mag-host dyan. Okay, good. Jans and Alonzo, what a blessing to have you today. I pray that the Lord will make all your businesses and your families flourish. Thank you for blessing us. Abangan pa po mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. At sa ating pagbabalik live nating makakakwentuhan ang 20 Filipino mountaineers na kakasa sa ekspedisyon ng pag-akyat sa Mount Everest. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Leo, today is a new start para ipamalas ang galing mo sa work. Lucky color amber, lucky number 33. Your lucky time today, 4 p.m. to 5 p.m. Virgo, pagdating sa work, be creative sa iyong problem solving. Lucky color charcoal, lucky number 31. Your lucky time today, 10 a.m. to 11 a.m. Libra, hindi porket seat sale ay aabusuhin mo ang finances mo. Lucky color ivory, lucky number 30. Your lucky time today, 3 p.m. to 4 p.m. Scorpio, magbi-benefit ang career mo sa kasipagan mo today. Lucky color burgundy, lucky number 22. Your lucky time today, 6 p.m. to 7 p.m. Funny at unforgettable moments sa loob ng elevator, Andre and Angela. Wala naman. Si Calvin.
Alvin, ano? Ay, hindi ko na! Good morning! Good morning! Meron ka, unforgettable Wala na naman. elevator. Si Andre, pero lagi akong kinakabahan pag nasa elevator. lalo na pag Bakit may ginawa ka bang kasalanan? Wala pa naman. Tulad na lang ng aking entry today, ibahin niyo ang elevator na ito. May Alexa, super energetic pa ng elevator girl. Okay. Ito naman. Tingnan natin tong entry ko, ha. Direct, roll video, please. Yung feel na feel ni Kuya, yung pagsayaw ng bigla siyang sitahin. KJ lang na security. Ay, sinito siya. Eto, yung ayaw kong ma-experience sa elevator dahil ang aking entry, hindi ko carry. Ano ba yan? Diba, super emote pa si ate nyo. Outfit check, pak. Pero in a few moments later, nag-brown out habang sakay sa elevator. Pero, in fairness naman kay ate nyo, girl, poise pa rin at kalmado. Ganda! Hanggang sa susunod na Pampa GV! And that is it para sa ating April Fool na Full Tuesday. Sa makabulang umaga na naman po ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Happy first birthday kay Destiny Claire Cruz. Happy birthday! Happy birthday! Kita-kits pa rin po tayo bukas, Miyerkules. Cartoons na po ang susunod, mga kapatid. Enjoy naman po ang araw. Spread good vibes, mga kapatid. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!